Banata 1. Nakaupo si Taizu sa gilid ng isang maliit na kalsada sa nayon, tulala na nakatingin sa asul na langit. Hindi niya tunay na pangalan ng Taizu, kundi isang palayaw. Dahil sa mahinang kalusugan noong bata pa siya ay natakot ang kanyang ama na baka hindi na siya mabuhay ng matagal kaya binigyan siya ng palayaw na ito bilang tradisyon. Ang tunay niyang pangalan ay Wang Lin. Ang pamilya Wang ay itinuturing na isang malaking pangalan ng pamilya sa lugar, isang pamilya ng mga karpintero. Kilala ang pamilya Wang sa lugar, at nagmamay-ari sila ng ilang tindahan na nagbebenta ng mga produktong gawa sa kahoy. Ang ama ni Taizu ay ang pangalawang anak sa pamilya. Anak siya ng isa sa mga asawang alipin, kaya't hindi siya maaaring magmana ng negosyo ng pamilya. Dahil dito, umalis siya sa kanilang bahay matapos magpakasal at nanirahan sa nayong yun. Gayunpaman, dahil sa pagiging bihasa ng kanyang ama sa pagkakarpintero, medyo maayos ang kalagayan ng pamilya ni Taizu. Hindi sila nagkukulang sa pagkain o kasuotan, at iginagalang sila ng mga tao sa nayon. Simula pagkabata, si Taizu ay matalino na. Mahilig siyang magbasa at mag-isip ng malalim tungkol sa mga bagay-bagay. Halos lahat ng tao sa nayon ay sang-ayon na isa siyang henyo. Tuwing naririnig ng kanyang ama ang papuri tungkol kay Taizu, nawawala ang mga kunot sa kanyang noo at lumilitaw ang isang masayang ngiti. Lubos naman ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Masasabi na lumaki siya sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Alam niya na mataas ang inaasahan nila sa kanya. Habang ang ibang bata sa kanyang edad ay nagtatrabaho na sa bukid, siya ay nakaupo sa bahay at nagbabasa ng mga libro. Habang siya ay nagbabasa, lalong tumitindi ang kanyang pangarap para sa mundo sa labas ng kanilang nayon. Itinaas niya ang ulo at tumingin sa dulo ng daan. Pagkatapos ay bamaantong hininga, isinara ang kanyang libro, tumayo, at naglakad pauwi. Pagdating sa bahay, ang kanyang ama ay nakaupo sa bakuran, hawak ang isang tabako, huminga siya ng malalim at nagtanong. Taizu, kumusta ang iyong pag-aaral? Habang siya ay pumasok sa pintuan. Bumulong si Taizu ng ilang salita habang siya ay dumaan. Pinagpag ng kanyang ama ang abo mula sa kanyang tabako, bumangon, at sinabing, Taizu, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Sa susunod na taon na ang pagsusulit sa distrito. Ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa pagsusulit na yon. Huwag mo kung tularan na buong buhay ay sanayon lang nanirahan. Tama na, araw-araw mo na lang itong sinasabi. Sa tingin ko, siguradong papasa ang ating anak sa pagsusulit. Sabi ng kanyang ina habang dinadala ang pagkain at inilagay ito sa mesa. Tinawag niya ang dalawa para kumain. Nagbigay ng sagot si Taizu, naupo, at kumain ng kaunting subo. Ang kanyang ina ay magiliw na tumingin sa kanya at ipinasa sa kanya ang ilang piraso ng karne na naruroon. Tai, darating na po ba si pang-apat na tiyo? Tanong ni Taizu habang nakatingala. Sa pagkakaalam ko, dapat ay sa mga susunod na araw. Ang pang-apat mong tiyo ay mas matagumpay kaysa sa akin. Asawa ko, naihanda mo na ba ang mga espesyal na ulam para sa kanya? Nang mabanggit ng kanyang ama si pang-apat na tiyo, may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Tumango ang kanyang ina at emosyonal na sinabi, Taizu, napakabuting tao ng iyong pang-apat na tiyo. Sa mga nakaraang taon, siya ang dahilan kung bakit nananatili ang magandang presyo ng mga ukit ng iyong ama. Kapag nagtagumpay ka, huwag mong kalimutang suklian ang kabutihan ng iyong pang-apat na tiyo. Habang nagsasalita ang kanyang ina, narinig nila ang yabag ng kabayo sa labas ng pintuan. Kasabay ng ingay ng karwahe, narinig ang malakas na tawanan. Pangalawang kapatid, buksan mo ang pinto. Nagulat si Taizu at agad na tumakbo papunta sa pangunahing tarangkahan. Nakita niya ang isang matipunong lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may maliwanag na mga mata na nakatayo sa labas. Nang makita siya, ngumiti ito at ginulo ang kanyang buhok. Ngumiti ito at sinabi, Taizu, kalahating taon pa lang simula noong huli kitang nakita, pero tumangkad ka na uli. Agad namang tumayo ang mga magulang ni Taizu. Ngumiti ang kanyang ama at nagsabi. Pang-apat na kapatid, alam kong paparating ka na. Halika't pumasok. Taizu, bakit wala ka pang dinadalang upuan para sa pang-apat mong tiyo? Masayang sumang-ayon si Taizu. Agad siyang tumakbo pabalik sa bahay, kumuha ng upuan, at inilagay ito sa tabi ng hapagkainan. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang manggas habang umaasang nakatingin sa lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay komandat sa kanyang direksyon at pabirong sinabi, Taizu, kailan ka pa naging masipag? Noong huli akong narito, hindi ka naman ganito. Tiningnan ni Taizu ang kanyang ama, na nagbigay din ng tingin sa kanya, at sinabing, ang batang ito, tanong ng tanong kung kailan ka raw darating. Napansin ng lalaki ang pamumula ng mukha ni Taizu at natatawang sinabi, Taizu, hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa iyo.
Matapos magsalita, inilabas niya ang dalawang aklat at inilapag ito sa mesa. Masayang sumigaw si Taizu at agad na binuklat ang mga aklat. Halatang hindi niya mapigilan ang kanyang kasiyahan. Magiliw namang tumingin ang ina ni Taizu sa kanyang anak at sinabi sa lalaki, "Pang-apat na kapatid, laging kang iniisip ng iyong kuya. Sana manatili ka pa ng ilang araw dito." Umiling ang lalaki at sinabing, "Pangalawang hipag, maraming dapat asikasuhin sa pamilya ngayon. Kailangan kong bumalik bukas ng umaga. Kapag natapos na lahat, bibisita uli ako dito." Binigyan niya ng malungkot na tingin ang kanyang pangalawang kapatid. Napabuntong hininga ang ama ni Taizu at sinabing, "Huwag mo nang pakinggan ang aking asawa. Ihanda mo ng maayos ang iyong mga dadalhin bukas. Mas mahalaga ang mga bagay sa pamilya. Magkita na lang tayo sa susunod." Tumingin ang lalaki kay Taizu at sa kanyang ama, at nagtanong, "Pangalawang kapatid, 15 taon na si Taizu, tama ba?" Tumango ang ama ni Taizu at sinabing, "Pagkatapos ng taon na ito, magiging 16 na ang batang ito." Ang bilis ng panahon, mahigit 10 taon na ang lumipas. Nag-isip sandali ang lalaki at seryosong sinabi, "Pangalawang kapatid, pangalawang hipag, may nais akong ipaalam sa inyo, ang Hengyu sect ay tumatanggap ng mga disipulo. Ngayong taon, 3 bakante ang binigay sa ating pamilya, at nakuha ko ang isa sa mga yon." Nabigla ang ama ni Taizu at namutla, "Hengyu sect? Ang Hengyu sect na binubuo ng mga immortal?" Ngumiti ang lalaki at tumango. "Oo, pangalawang kapatid, ang mismong sekta ng mga immortal. Ang ating pamilya, bagamat simpleng pamilya, ay may karapatang magrekomenda ng mga potensyal na disipulo. Alam mo naman ang anak ko, hindi siya mahilig mag-aral, pero mahusay siya sa espada. Sa tingin ko, hindi siya matatanggap sa sekta ng mga immortal. Napakahalaga ng bakante na yun, kaya naisip kong ibigay ito kay Taizu. Mula pagkabata, matalino na siya at mahilig mag-aral. Baka magkaroon siya ng tsansa." Nararamdaman ng ina ni Taizu ang saya at sinabi, "4 na kapatid, yan. Tuldok. Tuldok. Yan. Tuldok. Panipi tuldok." Pinisil ng lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad ang ulo ni Taizu at sinabi, "Ikalawang kapatid, ikalawang hipag, pumayag na kayo. Hayaan natin na subukan ni Taizu, kung siya ay matanggap, yun ang kanyang kapalaran." Nalilito na tinitigan ni Taizu ang kanyang mga magulang at ang kanyang ika-4 na tiyo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Mga immortal. Ano ang mga immortal? Mahina at may pag-aalangan na tanong ni Taizu. Nagseryoso ang mukha ng lalaki. Tumingin kay Taizu at sinabi, "Taizu, ang mga immortal ay yung mga may kakayahang lumipad sa langit. Sila ay hindi basta-basta mga bagay na maiintindihan ng mga mortal na katulad natin." Naguguluhan si Taizu ngunit naging mausisa sa mga immortal. Tuwang-tuwa ang ama ni Taizu at tumayo, hinayla ang ina ni Taizu, at magbabalak na magyuko sa lalaki. Mabilis na tinulungan sila ng lalaki at buong puso niyang sinabi, "Ikalawang kapatid, anong ginagawa ninyo? Ang aking ina ay pumanaw ng maaga. Kung hindi dahil sa iyong ina na nag-alaga sa akin, hindi ako narito ngayon. Si Taizu ay pamangkin ko at ito ang pinakamaliit na may tutulong ko." Nagsimulang umiyak ang ama ni Taizu. Malakas na pinatpat ang likod ng lalaki, tumango at mariing sinabi kay Taizu, "Tandaan mo, Wang Lin, huwag mong kalimutan ang ginawa ng iyong ika-4 na tiyo para sa atin, kung hindi ay hindi kita ituturing na anak." Dahil dito, nanginginig ang puso ni Taizu. Bagaman wala siyang alam tungkol sa mga immortal, nakita niya sa mga ekspresyon ng kanyang mga magulang na ito ay isang bagay na napakahalaga. Yumuko siya sa harap ng kanyang ika-4 na tiyo at magalang na yumuko ng ilang beses. Inangat siya ng lalaki at pinuri siya. "Mabait na bata. Humanda ka, kukunin kita sa katapusan ng buwan." Nang gabing yun, maagang natulog si Taizu. Naririnig pa rin niya ang mga tunog mula sa kanyang ama at ika-4 na tiyo. Masaya ang kanyang ama. Bagamat bihira itong uminom, kailangan niyang uminom ng ilang baso kasama si ika-4 na tiyo ngayong araw. Immortal, ano kaya yon? Ang puso ni Taizu ay punong-puno ng kasabikan. Alam niyang ito ay isang pagkakataon upang makita ang labas ng mundo. Maaga umalis si ika-4 na tiyo kinabukasan. Inihatid siya ni Taizu at ang kanyang mga magulang sa pintuan ng kanilang baryo. Sa kanilang pagbalik, malinaw niyang napansin na ang kanyang ama ay mukhang mas bata. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Mas malaki ang inaasahan sa kanyang mga mata kumpara noong nais niyang makapasa si Taizu sa pagsusulit sa distrito. Walang lihim sa baryo, kahit na ilang tuta ang ipanganak ng isang aso. Malalaman ito ng lahat sa baryo.
Agad na kumalat ang balita kay Taizu mula sa kanyang ina at ang lahat ng kapitbahay ay dumaan upang bumisita. Ang mga tingin ng lahat kay Taizu ay iba na kaysa dati. Ang iba ay puno ng inggit at ang iba naman ay puno ng selos. Ang pamilya Wang ay nagsilang ng isang mabuting anak. Siya ay tinanggap bilang isang disipulo ng Hengyu sect. Napanood ko si Taizu habang siya ay lumalaki. Napakatalino niya mula pa noong bata pa siya. Ngayon ay disipulo na siya ng Hengyu sect. Malaki ang kanyang hinaharap. Taizu, mayroon kang mahusay na talento. Kapag naging matagumpay ka sa hinaharap, huwag mong kalimutan bumalik at magbigay galang. Ang mga usapan na ito ay pumuno sa mga tainga ni Taizu, na parang disipulo na siya ng Hengyu sect. Tuwing maririnig ito ng kanyang mga magulang, hindi nila mapigil ang ngumiti. Ang mga kulubat sa kanilang mukha ay nabawasan ng malaki. Tuwing maglalakad si Taizu mag-isa sa baryo, ang mga taga-baryo ay masigasig na nagtatanong tungkol sa kanya. May mga nagsasabi pa nga sa kanilang mga anak na gawing halimbawa si Taizu. Mabilis na lumipas ang kalahating buwan. Agad kumalat ang balita ng pagiging disipulo ni Taizu ng Hengyu sect. Lahat ng mga karatig baryo ay dumaan upang makita siya. Ang mga dumaan ay nagdala ng mga regalo. Hindi maitatangi ni Taizu ang mga ito, ngunit nang sila'y umalis, nagplano ang mga magulang ni Taizu na magbalik gantimpala. Ayon kay ama, ang anak natin ay magiging immortal balang araw, kaya hindi siya dapat magkautang na loob. Maghahanda kami ng mga regalo para sa lahat ng mga bisita. Hindi nagtagal, nalaman ng pamilya Wang na ibinigay ng ika-4 na tiyuhin ni Taizu ang pwesto ng kanyang anak kay Taizu. Sunod-sunod silang nagpunta para batiin siya. Malaking bagay sa ama ni Taizu ang mga bisitang kamag-anak dahil marami sa kanila ay dating hindi siya pinapansin at pinaalis siya sa pamilya noong mga nakaraang taon. Ngayon na dumating silang bumisita, naramdaman niyang biglaang nawala ang mga taon ng kalungkutan. Siya at ang ina ni Taizu ay nag-usap ng kaunti at nagpasya na maayos na aliwin ang lahat. Gumastos sila ng malaking halaga sa pagkuha ng guru sa nayon upang magsulat ng mga imbitasyon na ipadala sa kanilang mga kamag-anak. Ang guru sa nayon ay ayaw ng pera, gusto niyang kilalanin ni Taizu na lumaki siyang nag-aaral sa kanyang pangangalaga. Walang pagtutol si Taizu dahil ito ang katotohanan. Matapos may padala ang mga imbitasyon sa karamihan ng mga miyembro ng pamilya Wang, napakaraming tao kaya kinailangan ng ama ni Taizu na ilipat ang lokasyon ng salo-salo sa plaza ng baryo at mag-set up ng isang malaking handaan. Tumulong ang mga taga-nayon sa pag-aliw sa mga panauhin. Habang nagsasalita sila sa isa't isa, walang katapusang papuri sila kay Taizu. Nagpunta ang ama ni Taizu kasama ang asawa at anak sa pintuan ng baryo upang personal na salubungin ang mga bisita at ipakilala kay Taizu ang bawat kamag-anak. Siya ang iyong ikatlong lolo. Nang umalis ang iyong ama sa pamilya, si ikatlong lolo mo ang lihim na tumulong sa amin. Taizu, kailangan mong alalahanin ang kabutihang loob niya, wika ng ama ni Taizu habang tinutulungan ng isang matandang lalaki. Mabilis na tumango si Taizu. Tumingin ang matandang lalaki kay Taizu at sinabi, "Ikalawang kapatid, napakabilis ng panahon. Ang laki na ng anak mo. Mas maliwanag na ang kanyang kinabukasan kaysa sayo." Ang mukha ng ama ni Taizu ay punong-puno ng saya. Ngumiti siya at sinabi, "Ikatlong lolo, matalino si Taizu mula pa nung bata siya. Hindi siya pwedeng matulad sa akin." Sandali lang po. Asawa ko, tulungan mong suportahan si ikatlong lolo. Mabilis na tinulungan ng ina ni Taizu ang matandang lalaki na maglakad patungo sa handaan. Pagkatapos makita ng ama ni Taizu ang matandang lalaki na umalis, huminga siya ng malalim at sinabi kay Taizu, "Mababa ang tingin ng matandang yun sa iyong ama at pinilit akong palayo. Ngayong maganda ang kinabukasan mo, dumating siya para batiin ako." Ganun siyang klaseng kamag-anak. Walang kaalam-alam na tumango si Taizu at nagtanong, darating ba ang ika-4 na tiyo? Sa sandaling yun, dumating ang isa pang karwahe sa pasukan ng nayon. Isang 50-plus-year-old na lalaki ang lumabas. Tumingin siya sa ama ni Taizu at sinabing, "Ikalawang kapatid, binabati kita." Ang mukha ng ama ni Taizu ay naging komplikado at sinabi niya, "Kuya." Ang mga mata ng matanda ay lumipad at tumingin kay Taizu. Napangiti siya. "Pangalawang kapatid, kung ganun ito ang anak mo. Hindi masama. Baka mapili talaga siya. Hindi naman talaga totoo yun. Kapag ang mga Hengyu sect ay naghahanap ng mga alagad, mayroong napakahigpit na mga kinakailangan. Kitang-kita ko na napakahanggal ng taong yan. Mag-aaksaya siya nang pumunta doon," sabi ng isang mayabang na boses mula sa karwahe, pagkatapos ay lumabas ang isang 16 o 17 anyos na batang lalaki. Ang batang lalaki ay napakaganda. May mga kilay siyang parang mga saber, mukha na kahawig ni Guan Yu, at mga mata na puno ng pang-iinsulto.
Ang ama ni Taizu ay tinitigan siya, at si Wang Lin ay tumingin ng malalim sa kanya ngunit hindi nagsalita. Nagbago ang mukha ng matandang lalaki at sumigaw, "Wang Zuo, bastos ka. Tandang padamdam. Ito ang iyong pangalawang tiyo at ang iyong nakababatang kapatid na si Wang Lin. Bakit hindi mo sila binati? Tandang padamdam." Pagkatapos ay tumingin siya kay Taiju's ama at sinabi, "Masama ang sinabi ng anak ko. Pangalawang kapatid, huwag mo siyang pansinin." Pero, habang nagsasalita siya, bigla siyang tumigil at nagsabi, "Pero pangalawang kapatid, hindi basta-basta ang pagtanggap ng mga immortal ng isang disipulo, ito ay isang bagay ng tadhana. Ngayon, dahil interesado ang Hengyu sect sa anak ko, binigyan ng aming pamilya ng 3 bakante, kasama na siya." Humalakhak si Taiju sama at nagsabi, "Kung kaya ng anak mo, tiyak na matutulungan din ng anak ko." Tumawa ang kabataan, hindi alintana ang mga salita ng matanda. Nang may panlay, sinabi niya, "Kung ganun, ikaw pala ang pangalawang tiyo. Sinasabi ko sa iyo na huwag kang masyadong magpakasiguro. Ang paraan ng pagsasanay ay napakakomplikado, at tanging isa sa 10,000 ang makakaalam nito. Paano siya makikipagkumpetensya sa akin, na bagamat hindi pa ako opisyal na disipulo, ako ay personal na pinili ng isang immortal na guro?" Nagbago ang mukha ng matanda at nagpakita ng kaligayahan, saka pinagsabihan ng kabataan at dinala siya patungo sa salo-salo. "Taizu, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka matanggap, wala namang problema. May pagsusulit ang distrito sa susunod taon," seryosong sinabi ni Taiju's ama matapos niyang pigilin ang galit. Bumulong si Wang Lin ng may kumpiyansa, "Tatay, huwag po kayong mag-alala. Matatanggap po ako." Maingat na hinaplos ng ama ni Taizu ang balikat ng anak. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Isa-isa nilang binati ang mga kamag-anak. Dinala ni Taiju's ama siya pabalik sa salo-salo. Sa harap nila ay isang masayang tanawin ng mga tao na nagdiriwang. Sumigaw si Taiju's ama, "Mga mahal kong kamag-anak, mga kababayan ko, ako si Wang Tianshui, hindi isang masyadong kulturado na tao at wala akong masyadong sasabihin, pero ngayon, ako'y lubos na masaya dahil ang anak ko ay may pagkakataong maging disipulo ng Hengyu sect. Ito ang pinakamaligayang sandali ng buhay ko. Hindi ko na ipagpapatuloy, ngunit maraming salamat sa inyong pagdalo." Itinaas niya ang kanyang tasa at inubos ang alak. "Pangalawang kapatid, matalino na ang anak mo mula pagkabata. Tiyak na matatanggap siya, katulad ng anak ni Wang Zu, at magiging immortal. Ikalawang kapatid, ang pagkakaroon ng isang anak na lalaki tulad ni Taizu ay nangangahulugan na hindi ka nabuhay ng walang kabuluhan. Sa hinaharap, ang kailangan mo lang gawin ay maghintay upang tamasahin ng magandang kapalaran. Taizu, kailangan mong ipagmalaki ang iyong ama. Kailangan mong pumasa sa Hengyu sect, kahit anong mangyari. Ang mga makulay na tanawin ay makikita sa lahat ng dako. Ang mga tunog ng kasiyahan ay nagmumula sa lahat ng panig. Ngunit marami ring tao tulad ng ama ni Wang Zuo, na sa ibabaw ay nagbibigay ng kanilang pagbati ngunit sa kanilang mga puso ay laging minamaliit ang ama ni Taizu at si Taizu mismo. Tiningnan ng ama ni Wang Zuo ang kanyang anak, at pagkatapos ay si Taizu. Nakaramdam siya ng hindi kasiyahan. Ang mga aksyon ng pang-apat na kapatid ay hindi niya inaasahan, ngunit dahil hindi bulag ang mga immortal, wala talagang paraan para matanggap si Taizu. Isa-isang dumaan ang mga tao. Hinailan ni Taiju sama si Taizu mula sa mesa patungo sa mesa upang mag-toast at ipakilala ang iba't ibang hindi kilalang kamag-anak. Ngayon, si Taiju's ama ay uminom ng maraming alak. Hindi siya kailanman ganito kinikilala. Ang salo-salo ay tumagal hanggang sa lumalim ang gabi at nagsimula ng umuwi ang lahat. Bago sila umalis, at habang walang nakapansin, bumulong si Wang Zuo kay Taizu nang may pagmumura, "Batang hanggal, hindi ka matatanggap. Hindi ka sapat." Umalis siya kasama ang kanyang ama na may ngiti ng pang-iinsulto. Pagbalik nila sa bahay, humiga si Taizu sa kanyang kama. Lihim niyang pinili sa kanyang puso na kailangan niyang matanggap anuman ang mangyari. Mabilis na lumipas ang kalahating buwan. Ngayon, dumating ang pang-apat na tiyo ni Taizu sakay ng karwahe. Agad na tinanggap ng mga magulang ni Taizu ang kanilang bisita. Naligo ang lalaki at nagmadaling nagsabi, "Pangalawang kapatid, pangalawang hipag, hindi na ako makakatagal sa pagkakataong ito. Isasama ko si Taizu at aalis na. Darating ang Hengyu sect para kunin ang mga potensyal na disipulo bukas ng umaga." Nagulat ang ama ni Taizu. Lumitaw ang lungkot sa kanyang mukha. Matigas niyang sinabi, "Sige. Taizu, sumama ka sa iyong pang-apat na tiyo. Kung matatanggap ka, mag-aral ka ng maayos sa Hengyu sect. Kung hindi ka matatanggap, huwag kang mag-alala at bumalik ka dito sa bahay." Hindi gustong umalis ni Taizu sa kanyang mga magulang, tumango siya ng malakas.
Kinuha ng kanyang ina ang isang pakete mula sa kwarto at buong pagmamahal na nagsabi, Taizu, makinig ka sa iyong pang-apat na tiyo at huwag gumawa ng problema. Ang labas ay hindi katulad ng tahanan, kailangan mong magkaroon ng pasensya. Inihanda kita ng mga bagong damit. Gayon din, mayroong ilan sa iyong mga paboritong inihurnong kamote. Mamimiss ka ni nanay. Kung hindi ka mapili, bumalik ka na lang. Habang nagsasalita ang nanay ni Taizu, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi kailanman umalis si Taizu sa nayon sa buong buhay niya. Ito ang unang beses niyang umalis. Malungkot na sinabi ng pang-apat na tiyo, Taizu, dapat mapili ka para maipagmalaki mo ang iyong mga magulang. Pangalawang kapatid, pangalawang hipag, ang pamilya ay magkakaroon ng malaking selebrasyon sa loob ng ilang araw, kaya sobrang abala ako ngayon. Bukas, sasanduin ko kayo. Dapat ay lumabas na ang mga resulta para sa tatlong kandidato. Agad niyang hinayla si Taizu sa karwahe, pinatakbo ang kabayo, at naglakbay. May mga luha sa mata, pinagmamasdan ng mga magulang ni Taizu ang karwahe na mabilis na nawawala sa kalayuan. Hindi pa umalis si Taizu ng bahay. Baka bulihin siya. Tanong ni Nanay Taizu habang kinakagat ang labi. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Malaki na siya, kailangang harapin niya ang sarili niyang kapalaran. Huminga ng malalim ang ama ni Taizu sa kanyang tabako. Mas maraming kulubat ang lumitaw sa mukha niya. Ang audio na ito ay gawa ni at Cultivation Novel Channel. Kabanata 2. Habang mabilis na gumugulong ang karwahe sa kalsada, ang katawan ni Wang Lin ay umaalog dahil sa lubak-lubak na daan. Nasa kanyang mga bisig ang paketeng naglalaman ng lahat ng pag-asa ng kanyang mga magulang. Aalis siya sa nayong tinitirhan niya sa loob ng 15 taon. Hindi magiging maikli ang biyahe. Humiga si Wang Lin at natulog sa loob ng karwahe. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, nang siya'y bahagyang ginigising. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si pang-apat na tiyo na nakangiti at nagtanong, Taizu, ano ang nararamdaman mo sa unang pag-alis mo sa inyong bahay? Napansin ni Wang Lin na huminto na ang karwahe at ngumiti. Wala naman masyado, medyo kinakabahan lang dahil hindi ko alam kung mapipili ako ng mga immortal o hindi. Tumawa si pang-apat na tiyo at tinapak ang balikat ni Taizu, sabay sabing, huwag mong isipin ng sobra. Nandito na tayo sa bahay ko. Magpahinga ka muna, saka kita dadalhin sa pamilya bukas ng umaga. Pagbaba sa karwahe, nasa harapan ni Wang Lin ang isang bahay na may bubong na gawa sa mga tile. Sumunod siya kay ika-4 na tiyo papunta sa isang kwarto. Naupo si Wang Lin sa kama ngunit hindi makatulog. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang mga magulang, mga taga-nayon, at mga kamag-anak. Napabuntong hininga siya. Ang ideya ng pagiging disipulo ng isang immortal ay lalo pang bumigat sa kanyang isipan. Lumipas ang oras ng dahan-dahan. Maya-maya, sumikat ang araw. Hindi gaanong nakatulog si Wang Lin, pero puno pa rin siya ng enerhiya. May kaunting takot, sinundan niya si ika-4 na tiyo papunta sa pangunahing bahay ng pamilya Wang. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Wang Lin ang ganoong kalaking bahay, kaya't napahanga siya. Habang naglalakad, sinabi ni ika-4 na tiyo, Taizu, kailangan mong ipagmalaki ang iyong ama. Huwag mong hayaang kutsain ka ng mga kamag-anak. Lalong kinabahan si Wang Lin. Kinagat niya ang kanyang labi at tumango. Hindi nagtagal, dinala siya ni ika-4 na tiyo sa gitna ng bakuran. Naroon ang nakatatandang kapatid ng ama ni Taizu. Nang makita si Taizu, tumango ito at nagsabi, Taizu, kapag dumating ang immortal, huwag kang mataranta. Sundan mo lang ang gagawin ng Kuya Wang Zhu mo. Napakahigpit ng tono ng matanda sa kanyang huling mga salita. Nanatiling tahimik si Wang Lin. Laming-galingi siya at napansin na bukod kay Wang Zhu ay may isa pang kabataan. Ang kabataang yun ay may maitim na balat, malaking pangangatawan, at matatalinong mata. May nakaumbok sa loob ng kanyang damit na parang may nakatago. Tiningnan siya ng kabataan at nagpakawala ng mukha na parang nang-asar, saka tumakbo papunta sa kanya at sinabi, ikaw pala ang anak ng ikalawang tiyo. Ang pangalan ko ay Wang Hao. Ngumiti si Wang Lin at tumango. Nang makita ng matanda na binaliwala siya ni Wang Lin, nagalit ito at muntik na siyang pagalitan. Ngunit biglang naghiwalay ang mga ulap sa langit. Isang liwanag mula sa espada ang biglang bumaba na parang kidlat. Nang maglaho ang liwanag, naroon ang isang kabataang nakasuot ng puti, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng diwa ng kagandahan. Ang malamig niyang tingin ay tumuon sa tatlong kabataan, lalo na sa may nakaumbok ang damit. Malamig niyang tinanong, sila ba ang mga inirekomenda ng pamilya Wang? Isa siyang immortal. Sa ilalim ng kanyang tingin, naramdaman ni Wang Lin ang lamig.
bumilis ang tibok ng kanyang puso at namutla ang mukha habang nakatingin sa immortal. Ang maitim na kabataan, nang makita ang immortal, ay inilapit ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, nagpapakita ng magalang na asal. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tanging si Wang Zuo ang tumingin ng mayabang sa iba at napasimangot. Mabilis na lumapit ang ama ni Wang Zuo at magalang na sinabi, "Immortal, ang tatlong ito ang mga inirekomenda ng pamilya Wang." Tumango ang kabataan at naiinip na nagsabi, "Sino si Wang Zuo?" Nagliwanag ang mukha ng matanda sa tuwa at mabilis na hinayla si Wang Zuo. "Immortal, ito ang aking anak, si Wang Zuo." Tiningnan ng malalim ng kabataang immortal si Wang Zuo. Pagkatapos ay lumiwanag ang mukha nito at tumango. Si Wang Zuo ay talagang may talento, hindi nakapagtatakang napili siya ni Marshall na tiyo. Mataas ang tingin ni Wang Zuo sa sarili at sinabi, "Natural lang." Upang maging isang immortal, kailangang may malakas na diwa. Bagaman sumimangot ang kabataang immortal, ito'y saglit lamang. Bahagya itong ngumiti sa direksyon ni Wang Zuo, iwinagayway ang kanyang manggas, at iniangat ang tatlong kabataan sa ibabaw ng isang baghari, sabay na naglaho. Nakatitig si ikaapat na tiyo sa langit at bulong niya, "Taizu, dapat mapili ka." Nararamdaman ni Wang Lin na parang naging magaan ang kanyang katawan habang ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay nagdudulot ng hapdi. Nang mapansin niya, nasa ilalim pala siya ng braso ng kabataang immortal at mabilis silang lumilipad sa himpapawid. Ang nayo na iniwan nila ay naging maliliit na itim na tuldok habang mabilis silang umusad. Makalipas ang ilang sandali, napaluha si Wang Lin dahil sa lakas ng hangin, at namula ang kanyang mga mata. "Kung ayaw ninyong mabulag, pumikit kayo," malamig na sabi ng kabataan. Biglang kinabahan si Wang Lin at dali-daling pumikit, takot na tumingin pa. Makalipas ang kaunting panahon, naramdaman ni Wang Lin na hinihingal na ang kabataan at unti-unting bumagal ang kanilang bilis. Biglang, sa isang iglap, mabilis silang bumaba. Sa huling sandali bago lumapag, binitiwan ng kabataan ang kanyang braso, dahilan upang bumagsak ang tatlong kabataan sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi naging masakit ang pagbagsak kaya't mabilis silang nakabangon. Sa harapan ni Wang Lin ay isang paraisong tanawin, mga bundok, bulaklak, at isang ilog. Isa itong tunay na kahangahangang tanawin. Sa kanyang harapan ay isang mataas na bundok, ang tuktok nito'y balot ng ulap na nagtatago sa tunay na anyo nito. Maririnig ang malalayong alulong ng mga hayop. Sa gilid nito, may isang paikat-ikot na hagdanan na parang ipininta, na nagdadala ng pakiramdam ng ibang mundo. Sa malayo, naroroon ang isang bulwagan sa tuktok ng bundok. Kahit natatakpan ng ulap, ang maliwanag na liwanag nito ay nagudyok sa sinumang makakita na ito'y sambahin. Katabi ng bulwagan ay may isang pilak na tulay na hugis gasukle, na naguugnay sa tuktok ng bundok na iyon sa isa pang tuktok. Sa mga kagandahang ito, nararapat lamang na ito ang kinaroroonan ng Hengyu sect. Ang Hengyu sect ay isa sa ilang mga sekta ng kultibasyon sa bansa ng Zhao. 500 taon na ang nakalilipas, ito ang nangungunang puwersa ng mga sekta ng kultibasyon sa Zhao at nagtataglay ng maraming nascent soul na matandang mandirigma. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumiit ito sa kasalukuyang kalagayan at halos hindi na lamang makapagtayo ng pangalan sa mundo ng kultibasyon. Gayunpaman, para sa mga mortal na malapit sa Hengyu sect, nananatili pa rin itong isang mailap na figura. Little Brother Zhang, sila ba ang tatlong kandidato na inirekomenda ng pamilya Wang? Tanong ng isang lalaki na nasa gitnang edad, nakasuot ng itim at may malaimmortal na anyo habang bumababa mula sa tuktok ng bundok. Ang kabataang lalaki ay nagpakita ng paggalang at nagsabi, "Pangatlong kuya, sila ang tatlong kabataang inirekomenda ng pamilya Wang." Sinipat ng lalaki ang tatlo, at ilang ulit niyang tinutukan ang tingin si Wang Zuo. Ngumiti siya at nagsabi, "Alam kong malapit ka na sa iyong tagumpay. Ako na ang bahala sa pagsubok, magpatuloy ka sa iyong kultibasyon." Tumango ang kabataan, at mabilis na bumalik sa bundok, naglaho ng walang bakas sa isang kisap mata. Nakatingin si Wang Lin sa tanawin sa harapan niya, puno ng pananabik. Bigla niyang naramdaman ang may humihila sa kanyang damit at lumingon siya. Si Wang Hao yun. Puno ng kasabikan ng mga mata nito at sinabi, "Dito nakatira ang mga immortal." "Ano ba yan? Kahit ano pa mangyari, ako, si Wang Hao, ay kailangang mapili." Pagkasabi nito, hinipo niya ang nakaumbok na bagay na nakatago sa kanyang damit. Ang audio na ito ay gawa ni at Cultivation Novel Channel. Kabanata 3. Nabigla si Wang Zhou sa tanawin sa harap niya. Matagal bago siya natauhan, at tila nawala ang karamihan sa kanyang kayabangan. Sa mga sandaling yun, ilang makukulay na espadang parang bahaghari ang lumipad papalapit sa kanila. Sa bawat espada na naglaho, may lumilitaw na disipulo ng Hengyu sect,
kasunod ang ilang kabataang nasa 15 taong gulang. May mga lalaki at babae sa mga kabataan. Pagkalapag nila, pareho rin ang ekspresyon nila sa grupo ni Wang Lin habang tinititigan ang kahangahangang tanawin. Ang mga disipulo ng Hengyu sect na nagdala ng kabataan ay nagtipon sa gilid at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa mga bagong dating. Matapos ang ilang sandali, ang lahat ng kabataang inirekomenda ay dumating na sa sekta. Tiningnan ng isang lalaking nakasuot ng itim, nasa gitnang edad, ang paligid, at malamig niyang sinabi, sa inyong lahat, ilan lamang ang mapipiling maging disipulo ng Hengyu sect. Nagulat ang lahat ng kabataan at napasigaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Wang Lin habang binibilang niya ang mga naroon, 48 ang sumasailalim sa pagsubok. Ang kultibasyon, ang landas patungo sa pagiging immortal, ay nakabatay sa likas na talento. Ang unang pagsubok ay upang makita kung sapat na ba ang lakas ng inyong espiritu. Kapag itinuro ko kayo, lumapit kayo para sa pagsubok, malamig na sabi ng lalaking nakaitim habang itinuro ang isang kabataan. Maingat na lumapit ang kabataang tinuro, nanginginig ang mga tuhod. Ipinatong ng lalaking nakaitim ang kanyang kamay sa ulo nito at sinabi, hindi kwalipikado. Tumayo sa kaliwa. Ang kabataan ay biglang nawala ng lakas. Mukhang nawalan siya ng pag-asa at tahimik na lumipat sa kaliwa. Sumunod na tinawag ang isa pang kabataan. Lumapit ito na may takot na ekspresyon. Hindi kwalipikado. Hindi kwalipikado. Hindi kwalipikado. 10 sunod-sunod na kabataan ang nabigo sa pagsubok. Sa ngayon, wala pang nakatayo sa kanan ng lalaking nakaitim. Dumating ang pagkakataon ni Wang Zhu. Nawala ng kulay ang kanyang mukha, at nawala ang lahat ng kanyang kayabangan. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagkapwesto ng kamay ng lalaking nakaitim sa ulo ni Wang Zhu, biglang lumiwanag ang mukha nito at tinanong, ano ang pangalan mo? Magalang na sumagot si Wang Zhu, immortal, ako po si Wang Zhu. Tumango ang lalaking nakaitim at ngumiti. Ikaw pala ang binanggit ng guro ng martial. Magaling. Wang Zhu, tumayo ka sa kanan. Punong-puno ng kasiyahan si Wang Zhu habang naglalakad papunta sa kanan, habol ang mga tingin ng paghanga ng iba. Napuno muli ng kayabangan ang kanyang mga mata habang tinitignan ng ibang kabataan na tila minamaliit. Tangina, napakaswerte niya, bulong ni Wang Hao kay Wang Lin habang nakangisi. Lalong kinabahan si Wang Lin. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga matang puno ng pag-asa ng kanyang mga magulang. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Magaling, tumayo ka rin sa kanan, sabi ng lalaking nakaitim, bahagyang nagulat, sa isang dalagang nakapila. Matapos ang kaunting panahon, halos lahat ng kabataan ay nasubukan na, at dalawa lamang ang nakatayo sa kanan bukod kay Wang Zhu. Sumunod na tinawag si Wang Hao. Dali-daling tumakbo si Wang Hao papunta sa lalaking nakaitim. Bago pa man magsimula ang pagsusuri, lumuhad na siya at ilang beses na yumuko. Immortal, naway magkaroon ka ng mahabang buhay. Ang pangalan ko po ay Wang Hao. Napakarami mo nang nasuri, tiyak na pagod ka na. Bakit hindi ka muna magpahinga? Ayos lang po sa akin ang maghintay. Natawa ng malakas ang lalaking nakaitim. Marami na siyang nasuri na takot, pero ang tusong kabataang ito ay sinusubukan siyang palakasin ng loob. Ipinatong niya ang kamay sa ulo ni Wang Hao at sinabi, kulang ang talento. Hindi, bago pa man natapos ang lalaking nakaitim, mabilis na kinuha ni Wang Hao ang isang kahon na jade at iniabot ito. Matalinong sabi ni Wang Hao, immortal, nakuha po ito ng aking ama sa bundok, pero hindi niya ito mabuksan. Dinala ko po ito para ialay sa inyo. Napangiti ang lalaking nakaitim at napailing. Muntik na niyang tanggihan, ngunit nang mapansin ang kahon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napangiti. Hindi masama. Isa itong kabuting may edad na hindi bababa sa 300 taon. Mukhang isang kultibador ang naglagay ng selyo dito. Kaya pala hindi ito mabuksan ng iyong ama. Bahagya siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay nagsabi, kailangan ko ng isang katulong sa aking Alkmaya. Handa ka bang maging katulong ko? Nabigla si Wang Hao ngunit mabilis na tumayo. Ang pagkakaiba ng pagtrato sa kanya ay parang langit at lupa, kaya't nasa sabik niyang sinabi, opo, immortal, handa po ako. Habang natatawa, sinabi ng lalaking nakaitim, dahil magiging katulong kita, hindi kita pababayaan. Pwede kang mag-aral ng kultibasyon tulad ng ibang disipulo. Tumayo ka sa kanan. Tumakbo si Wang Hao patungo sa kanan, puno ng kasiyahan, at binigyan si Wang Zhuo ng mapanuksong tingin. Nanghina ang mukha ng mga kabataang nabigo, at ilan sa kanila ay nagsimulang umiyak. Napakunot ang noo ng lalaking nakaitim. Pasigaw niyang sinabi, ilayo niyo ang mga umiiyak na yan. Lumabas ang ilang disipulo ng Hengyu sect at mabilis na dinala ang mga kabataan sa liwanag ng mga espada, naglaho sila. Tinuro ng lalaking nakaitim si Wang Lin.
Huminga ng malalim si Wang Lin at dahan-daang lumapit, nanginginig. Walang laman ang kanyang isipan kundi panalangin, at naalala niya ang mga matang puno ng pag-asa ng kanyang mga magulang. Kailangan akong mapili. Buong determinasyong sinabi ni Wang Lin sa sarili. Ipinatong ng lalaking nakaitim ang kamay sa kanyang ulo. Walang ekspresyon sa mukha, malamig niyang sinabi ang dalawang salitang kinatatakutan ni Wang Lin. Hindi kwalipikado. Hindi maalala ni Wang Lin kung paano siya nakarating sa kaliwa. Ang tanging naririnig niya ay ang tila kulog na dumadagundong sa kanyang pandinig at ang paulit-ulit na echo ng salitang yon. Pagkaraan ng kaunting panahon, natapos ang pagsusuri at tatlo lamang ang nakatayo sa kanan. Sa paningin ng iba, ang tatlo ay parang mga higanti. Puno ng paghamak ang tingin ni Wang Zuo kay Wang Lin, malinaw na ipinapakita ang kanyang panghahamak. Mahalaga ang malakas na espiritu para sa kultibasyon pero mas mahalaga ang tiyaga. Kahit ang mga ordinaryong estudyante tulad ninyo ay maaaring maging disipulo ng sekta kung sapat ang inyong tiyaga. Ang ikalawang pagsubok ay tiyaga. Sandaling huminto ang lalaking nakaitim, at sinabing walang ekspresyon, sundan ng hagdanan pataas. Kapag naabot ninyo ang tuktok, kwalipikado kayo. Kapag hindi natapos sa loob ng 3 araw, kayo'y mabibigo. Ang mga mabibigo ay ibabalik sa kanilang mga pamilya. Kung hindi na ninyo kaya o nasa panganib kayo, sumigaw lamang at may tutulong sa inyo. Ngumiti ang lalaking nakaitim sa tatlong nasa kanan at sinabi, sumama kayo sa akin upang makilala ang patriarch. Bibigyan din kayo ng mga guro. Wang Hao, hindi mo na kailangang sumama, halika sa Altmaya upang magamit na ang lugar. Matapos magbigay ng utos, kinuha ng lalaking nakaitim ang tatlong napili at naglaho sa kabundukan. Huminga ng malalim si Wang Lin, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan siyang nagsimulang umakyat sa batong hagdan para simulan ang pagsubok ng tiyaga. Minus ang 3 piling kabataan at ang 6 na umiiyak na kabataang dinala, 39 ang nanatili. Sa 39 na kabataang ito, ang mga lubhang nalulumbay, ang mga determinado, at ang mga natatakot ay lahat ay lumakad patungo sa kanilang sariling mga kinabukasan. Kabanata 4. Ang hindi pantay na batong hagdan ay napakadelikado sa magkabilang gilid. Kaunting pagkakamali lang ay maaaring maging sanhi ng pagkadulas at pagbagsak. Makalipas ang wala pang kalahating araw, pakiramdam ni Wang Lin ay parang tinga ang kanyang mga binti. Basang-basa siya sa pawis at hirap na hirap ng huminga. Napakahirap ng gumalaw. Nang tumingala siya mula sa paanan ng bundok, parang hindi naman mahaba ang daan, ngunit ngayon, tila walang katapusan ang landas. Bamigat ang kanyang dibdib sa kawalan ng pag-asa. Sa kanyang harapan, may isang dosenang malalakas na kabataang lalaki na dahan-daang umaakyat. Hingal na rin ang mga ito, ngunit hanggang ngayon, wala pang sumusuko. Kinagat ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin. Alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon. Ang mga inaasahan ng kanyang mga magulang ang bamalat sa kanyang isipan. Sa sandaling yun, nadulas ang paa ng isang batang lalaki sa kanyang likuran. Bumagsak ito mula sa gilid ng bundok habang sumisigaw. Sumusuko na ako. Tulong. Biglang napatigil ang lahat at sabay-sabay na tumingin pababa. Isang maitim na liwanag ang kumislap at biglang lumitaw ang isang disipulo ng Heng Yu sect. Nahuli nito ang batang lalaki, at dahan-dahan silang bumaba sa paanan ng bundok. Namutla si Wang Lin at nanatiling tahimik. Maingat niyang ipinagpatuloy ang pag-akyat pataas. Tila napakabagal ng takbo ng oras. 2 araw ang lumipas, at natanan niya ang mga anino ng isang dosenang kabataan sa unahan. Hindi alam ni Wang Lin kung ilan sa kanyang mga kasamahan ang susuko, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Ang kanyang mga paa ay duguan at namamaga. Pakiramdam niya ay tila may matinding kirot sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ngunit patuloy pa rin siya, gamit ang kanyang mga kamay upang umakyat. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may sakit na hitsura, ang bumaba mula sa tuktok ng bundok. Mga bata, patatagin ninyo ang inyong loob. Ang landas na ito ay walang awa. Ngunit hindi ito mawawalan ng kabuluhan, wala namang nawawalan ng kabuluhan. Tuldok. Panipi tuldok. Binitiwan niya ang isang mahabang buntong hininga habang dahan-daang bumaba, dumadaan sa mga kabataang umaakyat. Nang madaanan ng lalaki si Wang Lin, ito ang ika-6 na kabataang kanyang nadaanan, at siya ang pinakakawawa sa lahat. Ang kanyang mga damit ay basang-basa sa dugo at tila may mga sugat sa buong katawan. Ang kanyang mga tuhod at daliri sa paa ay sugat-sugat na. Ginagamit na lamang niya ang kanyang mga kamay sa pag-akyat. Napabuntong hininga ng malalim ang lalaking nasa gitnang edad at nagtanong, "Anak, ano ang pangalan mo?" Malabo na ang paningin ni Wang Lin. Ang tanging nasa kanyang isipan ay maabot ang tuktok o mamatay.
Hindi man niya narinig ang tanong ng lalaki. Sa kanyang paningin, ang maliit na landas na ito ang tanging mahalaga. Tinitigan ng lalaki ang mga mata ni Wang Lin. Sa kaloob-looban, siya ay naantig. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Wang Lin. Ang batang ito ay may pambihirang tiyaga. Sayang lang at kulang siya sa talento. Sayang talaga. Tuldok. Panipi tuldok. Tinitigan niya ng malalim si Wang Lin bago siya nagpatuloy sa pagbaba. Kinabukasan, duguan na ang mga kamay ni Wang Lin. May bakas ng dugo sa hagdan na kanyang inaakyat. Hindi niya alam kung paano pa siya nakakagalaw, ngunit may tila misteryosong lakas na nagpapatuloy sa kanya. Pakiramdam niya ay maaari siyang mamatay anumang oras. Pagsikat ng araw sa ikatlong araw, bahagya na niyang natatanaw ang dulo ng hagdan. Ngunit sa kasamaang palad, narinig niya ang isang malakas at dumadagundong na tinig na tila yumanig sa kanyang puso. Tapos na ang oras. 3 lang ang nakapasa. Ang iba, tuldok, tuldok, bagsak. Napangiti ng mapait si Wang Lin. Habang nakayuko, dahan-daang bumagsak ang kanyang katawan sa hagdan. Tuluyan ang nawala ang kanyang malay. Ang lalaking nakaitim na nakita niya 3 araw na ang nakalipas ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Tinititigan nito si Wang Lin mula sa layong wala pang 50 metro, malamig ang tingin. Bumaba ang ilang disipulo ng Hengyu sect mula sa tuktok ng bundok. Isa-isa nilang nilapitan ang mga kabataang nasa hagdan at binigyan ng gamot. Isang babaeng disipulo ng Hengyu sect ang malamig na nagulat, mga senior, sa 39 na sumubok, 25 ang sumuko. 3 lang ang nakapasa, at 11 ang natira. Bahagyang tumango ang lalaking nakaitim at malamig na tiningnan ng 11 walang malay na kabataan. Dalhin ang 3 pumasa at bigyan sila ng tungkulin sa hinaharap. Ang 25 na sumuko, ibalik sa kanilang mga pamilya. Para sa 11 natira, hintayin silang magising. Dalhin sila sa bahay ng espiritu ng espada upang makita kung may kaugnayan sila sa espiritu ng espada. Kung wala, pauwiin sila. 3 araw ang lumipas. Sa harap ng bahay ng espiritu ng espada, nakatayo ang 11 kabataang mapatla. Gumaling na ang mga sugat ni Wang Lin, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nananatiling bukas. Patuloy na kinakain ng pait ng kabiguan ang kanyang isipan. Ang pagsubok na ito ng espiritu ng espada ay hindi isinagawa ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, kundi ng isang lalaking nakasuot ng puti, isang taong hindi pa nila nakikita noon. Siya ay may parehong malamig, walang awa na tingin sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang mga kabataan na para bang mga langgam. Sabi ng lalaki na may naiinip na tingin, ito na ang huling pagsubok. Kung makakapasok ka sa silid na ito, kwalipikado ka. Ang lahat ng nakita ni Wang Lin ay isang napakakaraniwang gusali. Nakabukas ang pintuan sa harapan ng gusali. Pagtingin niya sa loob, nakita niya ang mga espada na may iba't ibang haba. Bawat isa sa mga kabataan, isa-isang naglakad patungo sa bahay. Ang unang lumapit ay nakarating sa loob ng 5 metro mula sa bahay. Namula ang mukha niya habang nagpupumilit na lumapit, pero napatalsik siya ng hindi nakikitang puwersa. Bagsak. Sunod. Sabi nung lalaking nakaputi. Si Wang Lin ang ikapito sa linya. Ang 6 na nauna sa kanya ay nakatagpo ng parehong kapalaran, pinatalsik ng isang hindi nakikitang puwersa nang makarating sila sa loob ng 5 metro mula sa bahay. Ngumiti siya ng mapait, at may huling pag-asa sa kanyang puso, humakbang pasulong. Habang papalapit siya sa 5 metrong marka, si Wang Lin ay nakapagpatuloy ng madali. Mabilis ang tibok ng puso niya sa pag-asa. Humakbang siya palapit, 1 metro pa. Wala pa siyang discomfort na nararamdaman. Ang lalaking nakasuot ng puti ay nagpakawala ng isang nagulat na, "Hoy!" Tuldok. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bahagyang interes. Malumanay niyang sinabi, "Huwag kang mag-atubiling magpatuloy." Patuloy na lumakad patungo sa bahay ng espiritu ng tibak. Kung ikaw ay makikilala sa pamamagitan ng espiritu ng espada, ikaw ay tatanggapin bilang isang tunay na alagad, kahit na nabigo ka sa 2 nakaraang pagsubok. Ang 10 iba pang mga teenager na nakatayo doon ay may kulay ng inggit sa kanilang mga mukha. Labis silang nainggit kay Wang Lin. Si Wang Lin ay sobrang tensyonado sa loob. Muling sumagi sa kanyang isipan ang mga tingin na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang nang umakbang siya ng 1 metro palapit sa pinto. May 3 metro na lamang ang natitira upang marating ang pinto. Gumawa ng isa pang hakbang si Wang Lin. Bigla siyang nakaramdam ng napakalaking puwersa na damaloy sa kanyang direksyon. Nawala ng kontrol si Wang Lin sa kanyang katawan at pinalipad ng mahigit 10 metro ang layo. Ang iba pang mga kabataan ay tumingin kay Wang Lin na may mapanuksong ekspresyon sa kanilang mga mata.
Inisip nila na si Wang Lin ay katulad nila pagkatapos ng lahat, na walang pagkakataon. Sa isang mapait na tawa, naramdaman ni Wang Lin na lumaki ang nakanganga ng mga sugat sa kanyang puso. Unti-unting nawala sa kanyang isipan ang umaasam na mga mata ng kanyang mga magulang. Nanlamig na naman ang lalaking nakaputi at sinabing, bagsak. Sunod. Kabanata 5. Sa huli, walang sino man sa 11 kabataan ang pumasa sa pagsusulit. May isang dalaga na halos kasing layo ng narating ni Wang Lin, ngunit siya rin ay nabigo. Nang araw na yun, lahat ng kabataang nabigo sa pagsusulit ay ibinaba sa paanan ng bundok. Ang mga disipulo ng Hengyu sect ang naghatid sa kanila pauwi. Ang nagdala kay Wang Lin pauwi ay ang parehong kabataang naghatid sa kanya dati. Kasama nito sina Wang Zuo at Wang Hao. Magalang na nagbigay pugay ang kabataan at nagsabing, kapatid na Wang Zuo, binabati kita sa pagiging disipulo ng Tio Master. Malaki ang naghihintay na kinabukasan para sa iyo. Nagmamalaki ang ekspresyon sa mukha ni Wang Zuo habang sinabing, syempre naman. Sinabi ni Master na pagkatapos kong ayusin ang mga tungkulin sa bahay, ituturo niya sa akin ang mga teknik ng kultibasyon pagbalik ko. Itinaas ni Wang Hao ang kanyang ulo at sumingit, mula noon pa'y hindi ko gusto ang pagkamayabang mo. At ano naman kung may master ka? Ako, matututunan ko kung paano gumawa ng mga immortal na gamot. Tinitigan ni Wang Zuo ng masama si Wang Hao, saka inilipat ang kanyang tingin kay Wang Lin, na tahimik lang na nakatayo. Ngumisi siya at sinabing, Taizu, kamusta? Sinabi ko na noon pa na wala kang kakayahan, ngunit pareho kayong hindi naniwala ng tatay mo. Ngayon, alam na natin ang resulta. Itinaas ni Taizu ang kanyang ulo, bahagyang tumingin kay Wang Zuo, at nagsabing, Ginoo, hinihintay na ako ng aking mga magulang sa bahay. Maaari niyo ba akong ihatid kaagad pauwi? Nakita ni Wang Zuo na binaliwala siya ni Wang Lin at nangutya, munting probinsyano, mas mabuti pang maging karpintero ka sa inyong baryo habang buhay, tulad ng tatay mo. Bahagyang ngumiti ang kabataang immortal habang tinitingnan ng tatlong kabataan sa harap niya ngunit wala siyang sinabing anuman. Iwinasiwas niya ang kanyang manggas, at biglang naglaho silang apat mula sa bundok ng Hengyu sect. Kung ikukumpara ang biyahe nilang ito sa una, tila langit at lupa ang damdamin ni Wang Lin. Dati, puno siya ng pag-asa, ngayon, puno ng kawalang pag-asa. Ilang sandali pa, tanaw na ni Wang Lin ang bahay ng kanilang angkan. Mula sa malayo, nakita niya ang bahay ng Wang clan na puno ng mga dekorasyon at masiglang selebrasyon. Mas maraming handaan ngayon kumpara nung inorganisa ng kanyang ama ang pista sa baryo. Halos buong bakuran ay puno ng mga mesa para sa handaan. Lahat ng miyembro ng angkan ng Wang ay naroroon, maging ang mga nasa malalayong lugar na nagbebenta ng kahoy ay bumalik. Ang selebrasyon ay masigla, puno ng inuman at tawanan. Ang nangunguna sa pagdiriwang ay sina Wang Tianshui, ang nakatatandang kapatid ni Wang Tianshui, at ang pangatlong kapatid. Pinalilibutan sila ng mga kamag-anak upang magbigay ng pagbati. Napakamasaya ng eksena. Ang kanilang mga mata ay puno ng inggit ngunit ang kanilang mga salita ay puno ng papuri, lalo na para sa ama ni Wang Lin, na hindi mapigilan na maalala ang mga lungkot ng nakaraan. Ang ika-6 na tiyuhin ni Wang Lin ay nagsabing, ikalawang kapatid, sa pagkakataong ito, siguradong mapipili ang anak mo. Matatapos na rin ang pagiging karpintero mo. Ang sino mang makakita sa iyo ay kailangang tawagin kang elder. Sumingit ang ika-5 tiyuhin ni Wang Tianshui, Lauer, noon pa man, alam ko nang magiging kakaiba ang buhay mo. Inialay mo ang iyong buhay kay Taizu. Ngayon na magiging immortal na siya, ikaw bilang ama niya ay magiging kakaiba rin. Pangalawang kapatid, ngayon, parehong mapipili ang anak mong si Taizu at ang anak ko. Dapat tayong mag-inuman bilang magkapatid, sabi ng ama ni Wang Hao habang may daladalang baso ng alak. Siya rin ang pangatlong kapatid ni Wang Tianshui. Labis na tuwa ang naramdaman ng ama ni Taizu habang pinapalibutan siya ng mga kamag-anak na dating minamaliit siya. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang mabigat na pangamba sa kanyang dibdib. Taizu, kailangan mong mapili. Ikalawang hipag, sa pagkakataong ito, napakalaking biyaya ang hatid ng kasal mo kay ikalawang kapatid. Sa pagkakaroon ng anak na si Taizu, sino sa kalapit na lugar ang hindi makakakilala sa iyo? Ikalawang hipag, ang anak mong si Taizu ay mas magaling kaysa sa anak ko. Mula pagkabata pa lang, napakatalino na niya. Nanay ni Taizu, bagamat magkamag-anak tayo, marami na ngayong nagkakaroon ng kasal sa mga magkakamag-anak. Ang anak kong babae ay wala pang asawa, at halos kasing edad ni Taizu. Guwapo si Taizu, at gusto ko siya. Bakit hindi natin gawing magkaalyado ang ating mga pamilya? Tulad ng ama ni Taizu, napalilibutan din ng kanyang ina ng grupo ng mga babaeng kamag-anak na masigasig na nakikipag-usap sa kanya.
Samantala, ang ama ni Wang Zhao ay may malamig na ekspresyon sa mukha habang pinagmamasdan ang kaganapan. Palihim niyang hinihiling na dumating na ang immortal at ipahayag na hindi napili si Taizu, upang makita ang reaksyon ng kanyang ikalawang kapatid. Habang iniisip niya ito, tumawa siya ng mahina at nag-toast sa kamag-anak na pumupuri sa kanyang anak. Ang eksena ay puno ng kasiglahan at kasiyahan. Sa sandaling yun, isang liwanag mula sa espada ang lumitaw at bumagsak sa bakuran. 4 na tao ang dumating kasabay nito. Biglang natahimik ang paligid. Walang miyembro ng pamilya Wang ang nang-ahas magsalita. Sinipat ng disipulo ng Hengyu sect ang paligid at palihim na napabuntong hininga. Naalala niya nang siya ay napili bilang isang disipulo ng Hengyu sect. Ang kanyang bayan ay nagdiwang din ng ganito. Tiningnan niya si Wang Lin na may habag sa mga mata. Alam niya na ang landas na tatahakin ng kabataang ito ay hindi madali para sa isang tulad niya. Napakabagsik ng landas na naghihintay sa kanya, humiling ang disipulo at umalis sakay ng liwanag mula sa espada. Walang puwang ang mga immortal na tagapaglinang para sa mga makamundong pagnanasa. Ayusin mo na ang kailangan mong ayusin. Babalikan kita pagkatapos ng 3 araw. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw habang papalayo. Nang makita ng ama ni Wang Zuo ang pag-alis ng immortal, dali-dali niyang nilapitan ng anak at tinanong, kinuha ka ba ni Immortal Wei Bing bilang disipulo niya? Mataas ang noo at mayabang na sinabi ni Wang Zuo, syempre. Sinabi ni Master na sa loob ng 10 taon, magiging pinuno ako ng mga disipulo ng Hengyu sect. Labis ang galit ng ama ni Wang Zuo. Malakas niyang pinat sa balikat ang anak at tumawa. Magaling, Wang Zuo. Magiging immortal ka sa hinaharap. Ang pamilya Wang ay magkakaroon ng immortal. Ang ama ni Wang Hao naman ay halatang balisa habang nakatingin sa kanyang anak. Nang akmang magtatanong, agad na sumagot si Wang Hao nang may buntong hininga, Ama, huwag mo na akong tanungin. Ang anak mo ay isang disipulo na ng Hengyu sect. Labis ang saya ng ama ni Wang Hao. Kinuha niya ang baso ng alak at mabilis na ininom ito. Samantala, may halong pagkainis ang mukha ni Wang Zuo. Mapanuyang sinabi niya, pangatlong tiyo, nagkaroon ka ng magandang anak. Malaki ang kahiyang idinulot niya sa pamilya Wang. Sa harap ng lahat, binola niya ang immortal at gamit lamang ang suhol, naging tagapaglingkod siya. Itinaas ni Wang Hao ang kilay at sinagot, masaya ako, at ano naman? Sa hinaharap, tingnan natin kung sino ang mas mahusay sa mga teknik ng kultibasyon, at saka natin malalaman kung sino ang nagdala ng kahihiyan. Nakita ng ama ni Taizu ang malungkot na ekspresyon ng kanyang anak, dahilan upang manginig ang kanyang katawan. May masamang kutob siyang naramdaman. Taizu, ano? Tuldok. Tuldok. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ng kanyang ina, puno ng pag-asa. Kabanata 6. Tahimik si Taizu habang mapanuyang sinabi ni Wang Zuo, sinabi ko na noon pa na ang taong yan ay walang talento. Ang ginawa lang niya ay ipahiya ang pamilya natin. Napasa ko ang unang pagsusulit kaya hindi ko siya nakita agad. Ilang araw ang lumipas, narinig ko na bumagsak siya sa lahat ng 3 pagsusulit. Sana hindi na lang siya sumama. Mas gusto ko pang sumama ang anak ni pang-4 na tiyuhin. Napakunot ang noo ng pang-4 na tiyuhin ni Taizu at sinagot, Wang Zuo, kahit pa magiging immortal ka, ano bang alam mo tungkol sa kung ano ang kaya o hindi kaya ng anak ko? Napakalakas ng loob mo. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Wang Zuo. Tahimik siyang tumawa ngunit hindi na nagsalita pa. Biglang tila tumanda ng higit sa 10 taon ng ama ni Taizu at napaupo siya sa kanyang upuan. Ang ina ni Taizu ay namangharin at hindi makapaniwala sa nangyayari. Tinanong niya, Taizu, totoo ba ang lahat ng ito? Kinagat ni Taizu ang kanyang labi hanggang sa damyugo. Napaluhod siya sa lupa at paulit-ulit na nagmano. Mahinang sinabi niya, Nanay, Tatay, hindi napili si Taizu ng mga immortal. Patawad po, babawi ako sa inyo sa susunod na buhay. Napansin ng ina ni Taizu ang desperasyon ng anak. Mabilis niyang ainalalayan si Taizu patayo at mahina siyang sinabi, Anak, huwag kang mag-alala. Kung hindi ka man napili ng mga immortal, may distrito na pagsusulit sa susunod na taon. Anak, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Huwag ka rin sanang gumawa ng hindi maganda. Inaasahan pa rin namin ng tatay mo na mabuhay ka ng matagal at dumalo sa libing namin. Napalunok ang ama ni Taizu at natauhan. Napansin niya ang kalagayan ng anak kaya't mabilis niyang nilapitan ito. Niyaakap niya ito habang kinakabahan na sinabing, Taizu, huwag mong gagawin ng hindi maganda. Makinig ka sa tatay mo. Umuwi na tayo at mag-aral ng mabuti para sa pagsusulit sa distrito sa susunod na taon. Ang mga nakapaligid na kamag-anak ay mabilis na nagdistansya sa pamilya ni Taizu.
Lahat sila'y nagtipon at nanood na parang may palabas, habang nagchichismisan at nagpapahayag ng opinyon tungkol sa nangyayari. Nagbiro ang pang-anim na tiyuhin ni Taizu, alam ko na noon pa na ang batang ito ay walang talento. Paano niya mahihigitan si Wang Zhu? Tama ka. Kung alam ng ganito ang mangyayari, bakit pa umasta na parang natanggap na siya? Nakakahiya talaga. Lao ganito ka nakatanda pero gumagawa ka pa rin ng ganitong kalokohan. Kaya pala hindi ka nabigyan ng mana ni ama noon, sarkastikong sabi ng pangatlong tiyuhin ni Taizu. Ako naman, sa tingin ko, ang kwento na matalino ang batang yan mula pagkabata ay kathang isip lang. Malamang, alam ni Lao na isa siyang talunan kaya't sinubukan niyang patasin ang reputasyon ng anak niya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ngayon, nabuking na siya, dagdag pa ng panglimang tiyuhin ni Taizu na tila naiinis. Napangisi ang isang babaeng kamag-anak. Sa tatlong batang sumubok, siya lang ang bumagsak. Si Taizu ang pinakawalang kwentang bata sa pamilya Wang. Ikalawang hipag, sinabi ko kanina na maswerte ka sa ikalawang kapatid. Ngayon, mukhang unti-unti nang nauubos ang swerte mo. Nangaasar ding sinabi ng panglimang tiyahin ni Taizu, tama ka. Noong nakita ko si Taizu ilang araw na ang nakakaraan, nagtataka ko kung paano siya may kukumpara kina Wang Hao at Wang Zhu. Isa pang babaeng kamag-anak ang walang awang nagsabi, noon pa lang, nakita ko nang wala talagang talento ang batang yan. Tingnan mo ang nanay at tatay niya, paano sila makakagawa ng matinong anak? Sa pamilya Wang, ang magagaling lang ay ang mga anak ni pinakamatandang kapatid at pangatlong kapatid. Si Taizu, pati pangalan niya, parang hanggal. Buti na lang, hindi ko itinulak ang anak kong babae na mapunta sa isang bangin ng apoy. Kung hindi pa namin nalaman na hindi napili si Taizu ng mga immortal, galit na sa akin ang anak ko. Nanay ni Taizu, kalimutan na natin ang usapan. Kung hindi magiging immortal ang anak mo, sino bang magpapakasal sa kanya? Parang pala ka na nangangarap sa laman ng sisna. Sa ilang saglit, nagbago ang ugali ng lahat ng kamag-anak. Naging mapang mata sila at sunod-sunod na nagpakawala ng insulto sa pamilya ni Taizu. Kung ikukumpara sa naunang masayang tagpo, tila langit at lupa ang pagkakaiba. May ilan pang kamag-anak na humingi ng kanilang mga redyalong ibinalik. Nang makita ni Taizu ang maputlang mukha ng kanyang mga magulang, hinigpitan niya ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Ang lahat ng insulto na narinig niya ay nagdulot sa kanya ng pagnanais na mamatay na lang. Palihim na tumawa ang ama ni Wang Zhuo at mapanuyang sinabi, Lao hindi ba't sinabi ko na sa iyo na para maging disipulo ng immortal, kailangan mo ng kapalaran? Paano magkakaroon ng tsansa kung walang talento tulad ng anak ko? Pero naniwala ka talaga na posible. Ngayon, napunta ka sa ganito, pinagsisihan ng anak mo ang sarili niyang buhay. Kailangan pa bang umabot dito? Hindi na napigilan ng ama ni Taizu ang kanyang galit. Sumigaw siya, Wang Tianshan, tumahimik ka. Noong araw, iniwan sa akin ni ama ang isang bahagi ng mana. Nakipagtulungan ka sa iba pang mga kamag-anak upang nakawin ito mula sa akin, at ngayon ay narito ka na sinisiraan ako. Sa tingin mo ba, ako, si Wang Tianshui, ay tahimik na titiisin ito? At kayong lahat din. Kanina lang, masaya ninyong binabati ako, pero ngayon, iniinsulto na ninyo kami. Ang anak namin ay nasa ganitong kalagayan na, pero dinagdagan pa ninyo ng sugat ang kanyang hinanakit. Tao pa ba kayo? Saglit na natigilan si Wang Tianshan at sinabing, bakit mo pa binabalik ang nakaraan? Babala ko lang ang sinabi ko noon, na walang talento ang anak mo, pero nagagalit ka na sa akin. HMPH, kung ang ama ay katulad mo, natural lang na ang anak ay maging tulad mo rin. Ang lahat ng mga insultong ipinukul kay Taizu ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Malamig niyang tinitigan ang lahat at inukit ang kanilang mga mukha sa kanyang isipan. Gago ka, papatayin kita, sigaw ng ama ni Taizu habang dinampot ang isang upuan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng pang-apat na tiyuhin ni Taizu at bamulong, kapatid, huwag kang padalos-dalos. Maraming tauhan si pinakamatandang kapatid. Makinig ka sa akin, huwag mo na siyang patulan. Humarap ang pang-apat na tiyuhin kay Wang Tianshan at sinabing, pinakamatandang kapatid, ganyan ba ang tamang pakikitungo? Hindi ko na matiis ito. Kung patuloy mo pang aapihin si ikalawang kapatid, huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko ang ating pagiging pamilya. Malaki ang pamilya Wang, pero marami rin akong kaibigan sa labas. Huwag mo akong itulak na sirain ang lahat. Napamura si Wang Tianshan ngunit hindi na nagsalita pa. Alam niyang dapat niyang katakutin ang maimpluwensyang pang-apat na kapatid. Lausi, hindi makatwiran ang sinasabi mo. Wala namang mali sa pagturo namin na walang talento ang anak ni Lao. Ano bang masama kung sermonan namin ang mas nakababata? Hindi makatarungan ang sinabi mo, reklamo ng pangatlong tiyuhin ng pamilya.
Kabanata 7. Tama yun. Ibinigay mo ang pwesto mo kay pangalawang kuya, kaya nagsasalita kami para sa'yo. Ang sinabi ni Wang Zuo ay totoo, mas malakas ang anak mo kaysa kay Taizu. Malamang, siya talaga ang napili ng mga immortal, dagdag ni ikalimang kapatid ni Taizu. Ngumingiti ng may pagmamalaki si Wang Zuo at sinabing, ang pamilya nila ang may kasalanan sa lahat ng ito. Binalaan na namin sila ng aking ama noon pa. Ang walang kwentang pamilyang ito ay kasing tigas ng ulo ng isang asno. Ngayon, nasaktan sila ng husto. May maputlang mukha si Wang Hao at sinabing, si Taizu, siya, ngunit bago pa niya matapos, tiningnan siya ng masama ng kanyang ama, kaya tagad siyang tumahimik. Malalim na nagbuntong hininga ang pang-apat na tiyuhin ni Taizu at sinabing, sino mang magbanggit nito uli ay may masamang balak laban sa akin. Tapos na ito. Ang hindi pagpili kay Taizu ay maaaring sabihin lamang na kulang siya sa swerte. Taizu, huwag mong masyadong dibdibin. Lumapit ka sa akin kung may kailangan ka. Wala akong magagawa sa mga immortal na sekta, ngunit may kakayahan ako na ipasok ka sa isang ordinaryong sekta. Sumama ka sa anak ko na si Huzi. Matagal ko nang pinaplanong ipadala siya upang magsanay. Nang marinig ito, tumawa si Wang Zuo at may pangungutya sa tinig niyang sinabi, Taizu, sumama ka kay pang-apat na tiyuhin. Pagdating mo roon, sabihin mo sa kanila na ikaw ang basura na tinanggihan ng mga immortal. Baka tanggapin ka nila. Dahan-daang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang lahat ng kamag-anak sa paligid. Nang humantong ang tingin niya kay Wang Zuo, mariin niyang sinabi, Wang Zuo, tandaan mo ang sinabi ko. Ako, si Wang Lin, ay tiyak na makakapasok sa isang paaralan ng immortal. At hindi ko malilimutan ang mga insultong ginawa ninyo sa pamilya ko. Nang marinig ito, tumawa si Wang Zuo ngunit bago pa siya makapagsalita, sumigaw ang pang-apat na tiyuhin, ikaw, bastos na bata. Ibabasura kita ngayon. Tingnan natin kung gusto ka pa rin ng mga immortal. Biglang namutla ang ama ni Wang Zuo at nagmadaling hamarang sa harapan ng anak niya. Pang-apat na kapatid, hindi mo magagawa yon. Ang mga kamag-anak na nakapalibot ay nanatiling nanunood, may mga malamig na ngiting nakaukit sa kanilang mga mukha habang nagmamasid sa nangyayari. Tumawa ang pang-apat na tiyuhin ni Taizu, na may matigas na tingin sa kanyang mga mata. Mababa ngunit madiin niyang sinabi, talaga, kuya? Hindi ko kaya? Agad na sumugod ang ama ni Taizu upang pigilan ang kapatid. Pang-apat na kapatid, makinig ka sa akin. May asawa at mga anak ka. Hindi ito sulit para sa iyo. Habang buhay kong maaalala ang ginawa mo para sa akin. Dalhin mo na lamang ang pamilya ko pauwi. Tiningnan ng masama ng pang-apat na tiyuhin si Wang Zuo at ang kanyang ama, ngunit sa huli tumango siya sa kanyang pangalawang kapatid. Kasama ang pamilya ni Taizu, umalis sila sa bahay. Kahit nasa malayo na, naririnig pa rin ni Wang Lin ang panlalait ng mga kamag-anak mula sa bakuran. Ang pamilya ay nakaupo sa carwaheng dala ng pang-apat na tiyuhin habang ihinatid sila pauwi. Tahimik na bamalat ang katahimikan sa loob ng karwahe. Mahinang nagbuntong hininga ang ama ni Taizu. Bagamat hindi niya sinabi, alam niyang nadismaya siya, ngunit anak pa rin niya si Taizu. Binuksan niya ang katahimikan at sinabing, Taizu, wala ito, naiintindihan mo ba? Noong pinalayas ako mula sa bahay noon, mas malala pa ang naramdaman ko kaysa sa iyo, pero nagpatuloy ako. Makinig ka sa tatay mo. Umuwi ka at mag-aral ng mabuti. Sikapin mong makakuha ng magandang resulta sa pagsusulit sa distrito sa susunod na taon. Kung ayaw mo munang magbasa, magpahinga ka kasama ang pang-apat mong tiyuhin. Tinignan ng ina ni Taizu ang kanyang anak ng may pagmamahal at sinabing, Taizu, huwag kang gagawa ng hindi maganda. Ikaw lang ang anak namin. Kung may mangyari sa iyo, wala na rin akong dahilan para mabuhay. Kailangan mong maging matatag. Habang sinasabi ito, pamatak ang kanyang mga luha. Tinitigan ni Wang Lin ang kanyang mga magulang. Tumango siya at sinabing, Tatay, Nanay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko gagawa ng hindi maganda. May plano ako. Niyakap siya ng kanyang ina at habang yakap-yakap ito, sinabi niya, Taizu, tapos na ito. Kalimutan na natin ang lahat. Habang yakap ng kanyang ina, unti-unting gumaling ang sugatang puso ni Taizu. Pagod na pagod siya mula sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Sa pag-alo ng karwahe, dahan-dahan siyang nakatulog. Napanaginipan niya na isa siyang immortal, lumilipad sa langit kasama ang kanyang mga magulang. Pagkagising ni Taizu, gabi na. Mahinang napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang pamilyar na kwarto. Buo ang loob niya. Bago umalis, tiningnan niya ng matagal ang mga natutulog niyang magulang. Kumuha siya ng panulat at papel at nagsulat ng liham. Matapos kumuha ng sapat na tuyong pagkain, umalis siya.
Hindi ko susukuan ng landas patungo sa pagiging immortal. Kailangan kong subukan muli sa Hengyu sect. Kung hindi pa rin nila ako tatanggapin, kailangang hanapin ko ang lokasyon ng ibang mga sekta ng immortal. Buo ang determinasyon sa mga mata ni Wang Lin habang nilisan niya ang kabundukan, dala lamang ang isang bag. Sa liwanag ng buwan na gumagabay sa daan at mga bituin na tumuturo sa direksyon, patuloy na naglakad si Wang Lin, tanging ang mahabang anino niya ang kasama. Lumipas ang 3 araw. Naglalakad si Wang Lin sa isang liblib na landas sa bundok. Naiisip pa rin niya ang direksyong nakita niya nung hawak siya ng batang immortal. Kaya niyang alalahanin ang pangkalahatang lokasyon. Patungong silangan, hindi niya ininda ang mga damo na lumalagos sa kanyang mga binti. Patuloy siyang naglakad. Pagkaraan ng 1 linggo, narating na niya ang pinakaloob ng kabundukan. Sa kabutihang palad, walang mga man-eating beasts dito. Maingat na nagpatuloy si Wang Lin. Ngayon, nang tumingin siya paitaas, sa wakas ay nakita niya ang pamilyar na ulap na bumabalot sa tuktok ng bundok ng Hengyu sect. Pagod na si Taizu sa puntong ito. Kumuha siya ng tuyong pagkain at kumain ng kaunti habang nakatingin sa pintuan ng Hengyu sect. Tumayo ang balahibo sa batok ni Wang Lin nang marinig niya ang malakas na hininga ng isang mabangis na hayop sa likuran niya. Paglingon niya, biglang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Isang malaking puting tigre na may pulang-pulang mata ang naroon. Ang bigat ng paligid ay parang bumagsak. Tumutulo ang laway mula sa bibig nito, bumabagsak sa lupa at gumagawa ng tunog na nakakatakot. Umungal ang tigre at biglang umatake. Ngumiti ng mapait si Wang Lin at walang pag-aalinlangang tumalon mula sa gilid ng bangin. Ramdam niya ang hangin sa kanyang mukha habang mabilis siyang bumabagsak. Hindi niya maiwasang maalala ang mga tingin ng kanyang mga magulang, pati na rin ang panlalait ng kanyang mga kamag-anak. Ama, ina, hindi ako nakinig sa inyo. Paalam. Ang gilid ng bangin ay puno ng mga sanga. Habang bumabagsak ng mabilis, naputol ang katawan ni Taizu sa mga sanga. Ilang sandali pa, sa gitna ng pagbagsak, naramdaman ni Taizu ang isang napakalakas na puwersa na humihila sa kanya. Walang kontrol si Wang Lin sa kanyang katawan habang hinahatak siya ng puwersa. Hindi niya namalaya na nasa loob na siya ng isang kuweba na inukit sa gilid ng bangin. Patuloy ang puwersa na hinihila ang kanyang katawan sa pader, at nang magtagal, biglang nawala ang puwersa at nahulog siya mula sa pader. Matagal bago siya tuluyang nakabawi. Habang sinusubukang tumayo, napansin ni Taizu na punit ang kanyang damit at puro galos ang kanyang katawan mula sa mga sanga. Sumisirit ang sakit mula sa kanyang maga at masakit na kanang braso. Malalaking butil ng pawis ang bamalat sa kanya. Hinipon ni Wang Lin ang kanyang braso ngunit hindi niya matukoy kung bali ang buto. Tiyak na natamo niya ang pinsalang ito nung bumangga siya sa pader. Kabanata 8. Namumutla si Taizu habang bumangon at tumingin sa paligid. Natagpuan niya na siya ay nasa isang maliit na natural na kuweba. Sumilip ang sikat ng araw sa pasukan ng kuweba, na nagpapakita ng sahig na natatakpan ng mga buto ng mga ibon at hayop. Sa dingding sa likod niya ay may itim na butas na kasing laki ng kamao. Hindi niya masabi kung gaano kalalim ang maliit na butas na ito, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat ay isang misteryo ang nalutas. Sa butas na ito nanggaling ang puwersa ng paghila na sumipsip sa kanya sa kuweba kanina. Ang mga hayop na pag-aari ng mga nagkalat na buto ay sinipsip tulad niya. Tila ang pagsipsip mula sa butas ay kusang loob. Sa sandaling lumitaw siya sa harap ng kuweba habang nahuhulog, ang misteryosong butas ay hinigop siya at iniligtas ang kanyang buhay. Si Taizu, tinitiis ang sakit sa kanyang kanang braso, malapit nang lumabas ng kuweba nang biglang gumalaw ang mga buto sa sahig papunta sa butas. Mabilis siyang gamulong papunta sa sulok ng kuweba nang hindi nag-aatubiling naramdaman ng hangin sa likod niya. Ang hindi maisip na puwersa ng pagsipsip ay biglang nagsamaliit na butas. Ang lahat ng buto ay gumagapang habang lumilipad papunta sa butas. Ang ilan sa mga malalaking buto ay nakadikit sa nakaharang sa dingding, ang maliit na butas. Sa mga sandaling yon, isang ibon ang nahigop habang dumadaan sa pasukan ng kuweba. Umihip ito sa hangin hanggang sa tumalsik ito sa dingding ng kuweba. Pagkalipas ng 1 oras, tumigil ang puwersa ng pagsipsip. Natakot si Wang Lin sa bangkay ng kamakailang namatay na ibon. Hindi man lang niya ginalaw ang katawan, nakaupo lang habang binibilang ang oras. Matapos ang kalahating oras, nagsimula muli ang pagsipsip. Paulit-ulit ito ng ilang beses. Naunawaan ni Wang Lin ang tiyempo ng kakaibang butas sa pagsipsip. Magsisimula itong sumipsip tuwing 30 minuto sa loob ng 60 minuto. Sinasamantala ang agwat ng oras sa pagitan ng mga pagsipsip, masakit na gumapang si Wang Lin papunta sa pasukan ng kuweba. Nang tumingin siya pababa, hindi niya maiwasang magpakita ng mapait na ngiti.
Nasa ibaba siya ng isang gubat, at ang halos hindi makita na lupa ay natatakpan ng mga bato. Ang bangin ay matarik, walang paraan para makababa siya ng mag-isa dahil sa bali niyang braso. Ang distansya mula sa lupa ay higit pa sa ilang dosenang metro. Kung susubukan niyang tumalon pababa, tiyak na katapusan na yun. Ang bag na puno ng pagkain ay naiwan sa tuktok ng bundok na walang paraan para makuha niya ito. Sa ngayon, ang pagkain ang pinakamahalagang problema na kailangan niyang lutasin. Habang nag-iisip siya, bigla niyang naalala ang oras ng pagsipsip at nagmadaling bumalik sa sulok ng kuweba. Ang oras sa labas ng mundo ay tila mabilis na lumipas. Ramdam ni Wang Lin na humihina at humihina ang kanyang katawan. Wala siyang maramdaman sa braso niya, manhid na ito. Napangiti siya ng mapait habang sinasabi sa sarili, ang makulong dito ay nangangahulog ang isang mabagal na kamatayan, ngunit ang pagtalon pababa ay tiyak na isang tiyak na kamatayan. Tumingin siya sa duguang bangkay ng ibon na nahigop kanina. May kaunting pag-aalinlangan, lumakad siya, pinulot ito, at nag-aatubili na kumagad. Ang lasa ay kakilakilabot. Huminga siya ng malalim habang tinatanggap ang hilaw na karne sa kanyang bibig, ngunit ipinagpatuloy pa rin ang pagkain nito. Bahagya niyang nilulun ng karne nang hindi masyadong nguyain. Naramdaman ni Taizu ang init na pumasok sa kanyang tiyan habang kumukulo ito. Mabilis niyang tinapos ang ibon sa malalaking kagat, at pagkatapos ay tumayo at huminga ng malalim upang pigilin ang pagsusuka. Ibinato niya ang natirang katawan ng ibon at naupo laban sa pader ng kuweba. Lumipad ang kanyang isipan, minsan iniisip ang kanyang mga magulang, minsan ang kanyang ikaapat na tiyuhin, minsan ang mga mukha ng kanyang mga kamag-anak na nangungutya, at minsan ay naalala niya ang malamig na mata ng isang kalalakihang nakasuot ng itim mula sa Hengyu sect. Sa isang malabo na kalagayan, tumingin si Wang Lin sa kalahating kinain na bangkay ng ibon. Hindi kumurap, kinuha niya ang bangkay at pinagmamasdan ng malapitan. Nakita niya na sa loob ng katawan ng ibon ay may isang pulang perlas na kasing laki ng unang daliri ng isang sanggol. Nagulat siya habang kinukuha ito mula sa katawan. Bakit may perlas sa katawan ng ibon? Ang puso ni Wang Lin ay mabilis na tumibok habang naalala ang isang aklat na ipinakita sa kanya ng guro sa kanilang baryo. May mga hayop na nabubuhay ng matagal, at may isang bagay na tinatawag na dantian na nabubuo sa loob ng kanilang katawan. Kung kakainin ng dantian, mapapahaba ang buhay at tataas ang lakas. Maging ang mga bias na naputol ay tatubo muli. Noong nakita niya ang paglalarawan na ito, hindi niya ito pinaniwalaan, at lihim na tinawanan ito, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang maniwala sa mga alamat at kwento ng mga immortal. Ang puso ni Wang Lin ay mabilis na tumibok, parang gustong tumakas mula sa kanyang dibdib. Kung ang perlas na ito ay talagang dantian na inilarawan sa aklat, hindi lang nito papagalingan agad ang kanyang mga sugat, kundi madali siyang makakalabas sa lugar na ito. Pati na rin ang pagdaan sa pagsusulit para sumali sa Hengyu sect ay magiging posible, at least makakapasa siya sa pagsusulit ng pagtitiis. Ngunit ang perlas ay napakatigas. Hindi ito mukhang maaring kainin. Ginamit niya ang ilan sa mga punit na tela sa kanyang katawan upang panasan ito, bumalik ang orihinal na kulay nito. Isang abuing perlas, na may 5 ulap na nakaukit dito, ang lumitaw. Mukha itong matanda. Si Wang Lin ay labis na nadismaya, ayaw sumuko, kinagat niya ang butil, pagkatapos ay tahimik na tinawanan ang sarili. Taizu, masyado kang ilusyonaryo. Paano magiging dantian ng isang ibong dumaan lang? Napabuntong hininga si Wang Lin. Gabi na sa labas. Naramdaman niyang pagod siya at nakatulog kasama ang perlas sa tabi at ang mga buto ng hayop na nakakalat sa sahig. Dahil taglagas ngayon, mabilis na bumaba ang temperatura, lalo na sa kabundukan. Pumasok ang malamig na hangin sa katawan ni Wang Lin. Pumikit siya, at mabilis na lumipas ang gabi. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok mula sa pasukan ng kuweba habang sumisikat ang araw. Ilang patak ng kumikislap na hamog ang lumabas mula sa perlas sa tabi ni Wang Lin. Habang damadami ang hamog, ito ay tumulo sa mga buto sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Wang Lin. Hindi lang braso niya ang namamaga, parang lumala pa ang lagay nito. Naupo siya sa sahig, pakiramdam ay labis ang kalungkutan. Bamulong siya, mananatili ba ako dito sa buong buhay ko? Dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang ulo at napansin ang hamog na naiipon sa mga buto. Dahil nauuhaw siya, maingat na kinuha niya ang ilang buto at dinilaan ang hamog mula rito. Ang tamis ng hamog ay medyo maganda. Hindi niya maaari kung guni-guni niya ito, ngunit ang buong katawan niya ay nakaramdam ng init at ginhawa pagkatapos uminom. Lalo na ang sugat sa braso niya. Nakaramdam ng ginhawa at pangangati habang nabawasan ang sakit. Kinusat ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at matamang tumingin sa kanyang braso. Bumaba na talaga ang sakit.
Mabilis niyang tiningnan ang mga buto sa paligid niya ngunit wala na siyang makitang may hamog sa mga yon. Sa mga sandaling yon, napansin niya ang perlas at nakita ang mga patak ng hamog dito. Naalala niyang lahat ng buto na may hamog ay nasa tabi ng perlas. Maingat niyang kinuha ang perlas, kasabay ng pagtibok ng puso, at pinaikot ang perlas sa braso upang pantay-pantay na kumalat ang hamog. Ang mga alon ng malamig at nakakapagpaginhawang pakiramdam ay damaloy mula sa braso. Nakatingin si Wang Lin sa kanyang braso nang hindi kumurap. Pagkatapos ng ilang sandali, kumislap ang kanyang mga mata. Lumitaw ang pagbabawas ng pamamaga sa braso. Sinubukan niyang igalaw ang braso. Bagamat may kaunting sakit, hindi ito isang malaking problema. Ang batong perlas na ito ay isang kayaman. Si Wang Lin ay natuwa ng lubos. Kabanata 9. Sa mga susunod na araw, umasa si Wang Lin sa mga ibon na nahihigop papasok sa kuweba at tumalsik sa pader bilang pagkain. Karamihan ng oras niya ay ginugol sa maingat na pagmamasid sa batong perlas. Tuwing may tumubong hamog, ipinahid niya ito sa kanyang braso. Ginawa niya ito hanggang sa ganap na gumaling ang kanyang braso. Alam niyang napakahalaga ng hamog na ito, kaya't nag-ipon siya ng ilan sa loob ng bungo ng isang ibon. Sa araw na ito, ipinahid niya ang hamog na kanyang kinolekta sa loob ng ilang araw sa isang piraso ng tela at maingat na binalot ang perlas dito. Matapos matiyak na hindi ito mahuhulog, dumating siya sa pasukan sa kuweba nang huminto ang puwersa ng pagsipsip. Ginamit niya ang kanyang mga ngipin upang punitin ang kanyang mga damit at itinali ang mga ito, pagkatapos ay itinali ang isang dulo sa isang bato at ang isa sa kanyang baywang at dahan-daang bumaba. Nakababa si Wang Lin ng mga 5 metro nang madulas ang kanyang kamay. Agad siyang nahulog, ngunit sa kabutihang palad matibay ang kanyang mga damit at nagkaroon siya ng oras na umindayog patungo sa bangin at humawak sa isang sanga bago mapunit ang tela. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Wang Lin. Nang tumingin siya pababa, tinansya niyang nasa 20 metro pa siya mula sa lupa. Sa isang kamay, kumapit siya sa isang sanga at sa kabila ay kumapit siya sa tela at iniugnay ito sa sanga. Doon lang siya nakaramdam ng ginhawa. Maingat siyang lumipat pabalik sa gilid ng bangin at pagkatapos ay nagsimulang bumaba muli. Nang siya ay 10 metro mula sa lupa, ang tela ay nakaunat hanggang sa limitasyon nito, si Wang Lin ay tumalon pababa ng walang pagdadalawang isip. Hindi nakayanan ng kanyang mga damit ang bigat at nagsimulang mapunit, ngunit nakatulong pa rin itong pag-aani ng kanyang pagbagsak. Ramdam ni Wang Lin ang hangin na humaplo sa kanyang mukha habang pababa, pati na ang mga sanga na nababali sa ilalim niya na nagpapabagal sa kanyang pagbagsak. Inayos niya ang kanyang katawan habang papalapit sa lupa, ang mga daliri ay nakatutok pababa, at gamulong sa isang bola habang nakadikit sa lupa. Ang lupa ay parang isang batong kutsilyo na tumusok sa kanyang katawan, na nagdulot ng iba't ibang malalim na sugat, lalo na ang isang sugat sa kanyang binti. Sobrang lalim nito at kita na ang mga buto. Si Wang Lin, na may malabo pang paningin, ay humihingal. Pinilit niyang ilagay sa bibig niya ang tela na nasa leeg niya na naglalaman ng butil at sumipsip ng hamog na nasa tela. Maya-maya, nagpumiglas siya sa pagupo at, sa nanginginig na mga kamay, kinuha ang tela at pinisil yun sa itaas ng sugat sa kanyang binti nang may lumabas na ilang patak ng hamog. Isang malamig na pakiramdam ang damaloy mula sa sugat. Matapos magawa ito, bumagsak si Wang Lin sa lupa at nagdasal na sana walang hayop na umatake sa kanya bago siya tuluyang gumaling. Sa sandaling yun, nakarinig siya ng sigaw mula sa malayo. "Taizo, nasaan ka?" Nabigla si Wang Lin. Nakinig siya ng mabuti at napagtanto niyang boses ng kanyang ama yon. Nang walang oras upang mag-isip, ginamit niya ang natitirang lakas sa katawan upang sumigaw, "Tai! Nandito ako!" Isang bahaghari ang lumapit mula sa malayo, umiikot-ikot sa paligid ng bangin malapit kay Wang Lin sandali bago bumaba. Isang espada ng liwanag ang bumaba at naglaho, ipinakita ang isang disipulo ng Hengyu sect na kasama ng ama ni Wang Lin sa kanyang mga bisig, nakakunot ang noo habang tinitingnan si Wang Lin. Nang makita ng ama ni Taizu ang kanyang anak, agad siyang napaiyak. Tumakbo siya patungo kay Wang Lin at niyakap siya. Habang umiyak, sinabi niya, "Taizu, anong naiisip mo? Bakit ang tigas ng ulo mo? Naisip mo ba kung paano mabubuhay ang iyong mga magulang kung ikaw ay namatay?" Nabigla si Wang Lin. Nang maisip ito, napagtanto niyang nagkamali ang kanyang ama at akala niyang sinusubukan niyang magpakamatay. Nang makita ang kanyang katawan na puno ng sugat, hindi niya napigil ang magtawanan ng mapait. Ang disipulo ng Hengyu sect, na may apelyidong Zhang, ay tiningnan si Wang Lin. Tumingin siya sa bangin sa itaas at nakita ang mga damit na napyunit kanina. Makalipas ang ilang talon, umakyat siya hanggang sa makarating sa kuweba. Naramdaman niyang may puwersang humihigop sa kanya at nagulat siya. Ngunit mabilis siyang nakabawi at tumalon pababa na parang walang halaga ang puwersang yun.
Mahina niyang sinabi, gusto ng batang ito magpakamatay ngunit nailigtas ng likas na puwersang humihigop mula sa kuweba. Ngayon na natagpuan na si Wang Lin, bumalik na tayo sa sekta at hayaan natin ang elder na magdesisyon. Ipinagulong ng disipulo ng Hengyu sect ang kanyang manggas, hinawakan ng mag-ama, at mabilis na iniwan ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa paanan ng bundok ng Hengyu sect, saka nagsimulang umakyat sa mga hagdang-hagdang bato patungo sa tuktok. Habang bumabalik sila, puno ng mga magkahalong emosyon si Wang Lin. Sa tuktok, maraming tao ang may mga hindi magandang ekspresyon. Agad na lumapit ang disipulo Zhang sa isa sa kanila at bumulong ng ilang salita. Napakunot ang noo ng matandang lalaki at sinabi ng malamig na boses, dahil nahanap na ang tao, ipadala siya sa kwarto ng bisita upang magkasama sila ng kanyang ina. Sa loob ng kwarto, nang makita ni Wang Lin ang kanyang ina, agad siyang napaiyak at tumakbo upang yakapin siya. Pagkatapos pakinggan mula sa kanyang mga magulang, sa kanya nalaman ang nangyari. Nang tumakas siya mula sa bahay, nagpunta ang kanyang mga magulang sa Wang family upang hanapin ang kanyang pang-apat na tiyuhin. Natakot ang tatlo para sa kanyang kaligtasan, kaya't pumunta sila upang hanapin ang ama ni Wang Zhu. Sa ilalim ng presyon ng kanyang pang-apat na tiyuhin, napilitang tulungan ang pamilya na magpatulong sa Hengyu sect. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap ang Hengyu sect sa ganitong sitwasyon at unang nagdesisyon nilang huwag na lang ito pansinin. Ngunit ang dahilan ng pagtakas ni Wang Lin ay dahil hindi siya tinanggap sa Hengyu sect. Bagaman hindi pinapansin ng Hengyu sect ang buhay at kamatayan ng isang mortal, kung sakaling siya ay mamatay at kumalat ang balita sa mga kalapit na bayan, tiyak na hindi nais ng mga magulang na subukang ipasok ang kanilang mga anak sa sekta. Kaya't nagpadala sila ng ilang disipulo upang maghanap sa lugar. Ang ama ni Wang Lin ay patuloy na nag-aalala kaya sumama siya sa paghahanap. At iyon ang naging dahilan ng eksenang nasa harapan niya. Pagkalipas ng ilang sandali, may nagdala ng gamot. Agad na nagpasalamat ang ina ni Taiju sa naghatid at maingat na ipinainom ito sa kanyang anak. Ito ay tunay na gamot mula sa isang immortal na sekta. Napakaganda ng epekto nito, at pagkatapos inumin, naramdaman ni Wang Lin na marami siyang gumaling at ang sugat niya ay hindi na ganoon kasakit. Patuloy na nagbibigay ng mga salitang pampatibay ang mga magulang ni Wang Lin. Nais niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat, ngunit hindi siya sigurado kung maniniwala sila. Sa sandaling yun, sa isang bulwagan ng Hengyu sect, nakaupo ang ilang mga elders at nakikinig sa disipulo Zhang habang inilalarawan kung paano niya nahanap si Wang Lin. Sa dulo ng mahabang mesa, isang lalaking may pulang mukha ang nagsalita ng hindi maganda. Ano ang kinalaman ng buhay at kamatayan ng isang mortal sa isang immortal na tulad ko? Tingnan mo ang ibang mga immortal na paaralan, alin sa kanila ang katulad ng sa atin na nagpapadala ng mga tao upang hanapin ang batang ito na nagpakamatay dahil hindi siya napili. Kahihiyan ito. Sa tabi niya, isang lalaking may malamig na mukha ang nagsabi, tama si Elder Maria. Sa lahat ng sekta sa estado ng Jiao, tayo lang ang katulad nito. Ngunit kung ang batang yun ay talagang namatay sa ating bundok, matatakot ang mga magulang na baka magpakamatay ang kanilang mga anak kapag tinanggihan. Kung ganon, sino ang magtatangkang ipadala sa atin ang kanilang mga anak? Isang matandang lalaki na may robe ang tumungga ng tsaa at mabagal na nagsabi, sa katunayan, hindi ba't dahil sa paglabo ng Hengyu sect kaya tayo na ang namimili ng mga disipulo mula sa mga mortal? Kung 500 taon na ang nakaraan, sino ba ang makikinig sa kung ano ang iniisip ng mga mortal? Sa wakas, isang matandang lalaking puno ng mga kunot ang bamaantong hininga at nagsabi, kung ang batang ito ay nagpakamatay minsan, maaari siyang magpakamatay ulit. Upang maiwasan ang isyong ito, gawin na lang nating isang eksepsyon at tanggapin siya bilang disipulo. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang tumingin sa gitnang edad na lalaki. Kabanata 10. Ang matandang lalaki na may pulang mukha ay nagkunot ang noo ng hindi pagsang-ayon at nagsabi, Elderly, ang Hengyu sect ba natin ay bababa sa ganitong antas? Magbibigay tayo ng eksepsyon para sa buhay at kamatayan ng isang mortal. Binuksan ni Elder Lee ang kanyang mga mata at nagsalita ng malamig, Elder Ma, ang patriarch ang nagutos sa akin na ayusin ang bagay na ito. Kung hindi ito maayos, at subukan ang basura na ito na magpakamatay ulit at ikalat ng kanyang mga magulang na pinilit namin ang anak nila na magpakamatay, hindi ba mas nakakahiya? Kung handa kang managot sa bagay na ito, hahayaan kitang hawakan ito. Agad na nagpakumbaba ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad at nagsabi, walang dahilan para makipagtalo. Bakit hindi na lang natin siyang gawing disipulo muna, at pagkatapos ng 8 o 10 taon, kapag hindi na siya nakapagpatuloy sa pagpapalago, ibabalik natin siya at wala nang magiging problema. Sumagot ang matandang lalaki sa damit na balahibo, kung sundin ito ng ibang kabataan, anong gagawin natin? Tumawa ang kalagitnaan ng edad na lalaki at nagsabi, madali lang yan. Pagkatapos nito, matututo na tayo.
Kapag tayo ay nabigo sa mga tao sa hinaharap, dapat nating turuan sila na huwag magpakamatay at ayos na ito. Tungkol kay Wang Lin, dahil ganito na ang sitwasyon, gawing disipulo na lang natin siya. Hindi naman makakaapekto kung may dagdag na disipulo. Bukod kay Elder Lee, dalawang iba pang elder ang nagmasid kayang lalaki na nasa kalagitnaan ng edad, at walang nagsalita. Ngumiti ang kalagitnaan ng edad na lalaki at iniisip, "Oh Wang Lin, Wang Lin. Nagawa ko na lahat ng kaya ko. Ibinayad ko na ang piraso ng metal na ibinigay sa akin ng pang-apat na tiyuhin mo. Nagtataka talaga ako kung paano nakakuha ang isang mortal ng ganitong uri ng materyal." Ang hindi alam ng kalagitnaan ng edad na lalaki ay ang pang-apat na tiyuhin ni Wang Lin ay binili ito mula sa isang panday. Nakakita siya ng maraming bagay, at nang makita ito, agad niyang nalaman na hindi ito karaniwan. Sa pagkakataong ito, para makapasok si Taizu sa Hengyu sect, dinala niya ito. Kung anong gamit ang metal, hindi niya alam. Isang piraso ng metal ang nagbago ng kapalaran ni Wang Lin. Nang marinig ni Wang Lin ang balita, hindi siya makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung paano siya tinanggap na disipulo ng walang dahilan. 2 araw ang lumipas, pinagmamasdan niya ang kanyang mga magulang habang pinaalis sila mula sa Hengyu sect. Nang makita ang kaligayahan sa mga mukha ng kanyang mga magulang, nagpasya siyang seryosohin ang pagpapalago dito. Ngunit nagbago ang kanyang pananaw nang umalis ang kanyang mga magulang. Tinawag siya ng lihim sa lugar kung saan ipinapamahagi ang mga gawain ng mga disipulo at nakita niya ang isang kabataang may palyadong hitsura. Ang mukha ng kabataan ay puno ng paghamak. Tinitigan siya at nagtawanan, "Kung ganon, ikaw pala si Wang Lin, ang batang nakapasok bilang disipulo dahil sa pagpapakamatay." Tahimik na tinignan ni Wang Lin ang kabataan na humahamon sa kanya. Ang kabataan ay nagngisi, "Bata, simula bukas ng umaga, pupunta ka sa akin para magtrabaho. Ang trabaho mo ay magdala ng tubig, hindi bababa sa 10 bats bawat araw. Kung hindi mo matapos ang trabaho, walang pagkain para sa iyo, at kung magpapatuloy ka ng 7 araw, sasabihin ko sa mga elders na palayasin ka. Ito ang mga damit mo. Tandaan mo, ang mga honorary disipulo ay tanging kulay abo ang suot. Kapag naging tunay na disipulo ka na, bibigyan ka ng ibang kulay." Pagkatapos niyang magsalita, inihagis niya ang mga damit kay Wang Lin at isinara ang mga mata. Kinuha ni Wang Lin ang kanyang mga damit at tinanong, "Saan ako titira?" Hindi man lang binuksan ng kabataan ang mga mata at sinabing, "Pumunta ka sa Hilaga hanggang sa makita mong may isang hanay ng mga bahay. Ibigay mo ang badge mo sa disipulo doon at bibigyan ka nila ng kwarto." Umalis si Wang Lin at nagtungo sa Hilaga sa mga bahay. Iminulat ng kabataan ang kanyang mga mata at sinabi, nang may pang-aalipusta, "Ang umasa sa pagpapakamatay para sumali, talagang walang kwenta." Habang naglalakad sa Hengyu sect, nakita ni Wang Lin ang maraming disipulo na nakasuot ng gray na damit, nagmamadali at may mga malamlam at malamig na mukha. May ilan na may mga gamit sa kamay at abala sa paggawa ng kanilang mga gawain. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ang isang hanay ng mga bahay. Mas marami pang disipulo sa grade dito, ngunit kakaunti ang nag-uusap. Ibinigay niya ang kanyang badge sa disipulong nakasuot ng dilaw at ang kabataan na nagmamadali ay tinuro ang isang silid. Sanay na si Wang Lin sa malamig na mga ekspresyon ng mga tao dito. Pumunta siya sa kanyang kwarto at binuksan ang pinto. Malaki ang silid at may 2 kahoy na kama, isang mesa, at 2 upuan. Lahat ng ito ay malinis at parang bago, halos katulad ng mga gamit sa bahay nila. Pinili niya ang kama na mukhang bakante. Inilapag ang kanyang gamit at nahiga. Bagamat nakapasok siya sa Hengyu sect, hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya matututo siya ng mga teknik ng immortal, ngunit tila ang trabaho niya ay magakot ng tubig. Habang iniisip ito, huminga siya ng malalim at hinawakan ang batong perla sa harap ng kanyang dibdib. Ito ang yaman na nakuha niya. Nakapagbasa si Wang Lin ng maraming libro at alam ang panganib ng pagpapakita nito, dahil marami ang maghahangad ng yaman na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang isang labis na pagod na kabataan na may gray na damit. Binuksan niya ang pinto at nagulat nang makita si Wang Lin, pagkatapos ay nahulog sa kama nang walang imik. Hindi alintana ni Wang Lin. Alam niyang kailangan niyang magising ng maaga. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at kumuha ng ilang kamote. Dinala ito ng kanyang mga magulang para sa kanya nang maghanap sila sa kanya, at nang matanggap siya, ibinigay ng mga magulang niya ang natirang pagkain sa kanya. Matamis ang kamote. Habang kumakain si Wang Lin, nagising ang kabataan at tinignan ang kamote. Habang ang bibig niya ay nangingilid sa tubig, sinabi niya ng mahinang boses, "Pwede ba akong kumuha ng isang piraso?" Naglabas si Wang Lin ng ilang piraso at sinabi, "Marami akong dala dito. Kung gusto mo, kumuha ka pa."
Agad na kinuha ng kabataan ang pagkain at mabilis na kinain, pagkatapos ay lumapit sa mesa at nagbuhos ng tubig. Kainis. Wala akong kinain sa loob ng 2 araw. Ano nga palang pangalan mo? Sinabi ni Wang Lin ang kanyang pangalan. Biglang tumawa ang kabataan at nagsabi, kaya ikaw pala si Wang Lin, ang basura na nakapasok sa Hengyu sect sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Tuldok. Panipi tuldok. Bigla niyang naisip ang kanyang sinabi at nagsabi, bro, pangalan ko ay Zhang Ho. Sa totoo lang, wala nang disipulo sa sekta na hindi nakakaalam tungkol sa iyo, kaya sana ay huwag mo akong sisihin sa sinabi ko kanina. Sa katunayan, hinahangaan kita dahil nakapasok ka sa sekta sa ganitong paraan. Napangiti si Wang Lin ng mapait. Hindi na siya nagsikap magpaliwanag at nag-abot ng ilang piraso ng kamote. Agad itong tinanggap ni Zhang Ho at kinain, pagkatapos ay nagsabi, Wang Lin, mag-iwan ka ng kaunti para sa sarili mo. Baguhan ka pa lang dito. Baka hindi mo alam ang mga masamang gawain ng dilaw na weasel na yan. Buwisit, hindi kami tinatrato bilang tao.